Mainit ang sikat ng araw ng umagang iyon, pero sa maliit na talyer sa gilid ng kalsada, sanay na si Rodel Manlapas sa amoy ng langis, usok at kalawang. Maaga pa lang ay gising na siya, pawis na ang batok habang pinapanday ang luma niyang wrench na namana pa niya sa yumaong ama. Delikado na tong tornilyong to, Mang Temyong, sabi ni Rodel habang nakasilip sa ilalim ng jeep. Kapag hindi natin pinalitan, baka sa gitna pa ng biyahe sumuko ang gulong nyo. Tiwala ako sa iyo, Rodel, sagot ni Mang Temyong, sabay tawa. Ikaw lang talaga ang mekanikong di ng lolo ko sa amin dito. Basta, bayad ko na lang sa susunod ha? Medyo mahina boundary ngayon. Napangiti si Rodel kahit medyo sumakit ang loob niya. Ilang beses na niyang narinig ang pangakong sa susunod mula sa mga suki. Pero kilala niya ang hirap nila. Sa dami ng problema niya, mas mabigat pa rin sa dibdib ang makita ang iba na hirap na hirap. Ayos lang po, Mang Tem. Huwag niyo pong kalimutan ha, may hulog pa kami sa lupa. Biro niya, pero halatang may bigat sa tinig. Sa tapat ng talyer, may maliit na karinderya na pagmamay-ari ni Bebang. Nakatali ang buhok nito, nakasuot ng lumang apron at may hawak na takure. Nilapitan siya nito, may dalang lumang tabo na may kape. Uy, mekanikong gwapo, pang-aasar ni Bebang. Baka naman makasingit pa rin ako sa schedule mo. Eto na kape mo, yung espesyal, 3 kutsaritang asukal, parang problema mo. Napatawa si Rodel at umiling. Salamat, Beb. Sa dami ng utang ko, baka pati sa kape, malubog na rin ako. Luko, sagot ni Bebang sabay abot ng tasa. Alam mo, balita ko, yung talyer sa bayan, sosyal na sosyal. Aircon, may libreng wifi, may EV pa. Pero doon pag wala kang pera, wala kang kape. Dito sa akin, libre pagpogi. Naku po, singit ni Mang Temyong. Ayun na naman si Bebang, liligawan na naman tong si Rodel. Hindi depensa ni Bebang, pero namula ang pisngi. Concerned lang ako sa kanya. Huwag kang ano dyan, Mang Tem. Sa isang tabi, nakaupo sa bangkito ang bunsong kapatid ni Rodel na si Lenlen. Suot ang lumang uniforme ng eskwela. Nakasalampak sa kandungan niya ang notebook at nagsosolve ng math problem. Pero halatang lutang ang isip. Kuya, tawag ni Lenlen. Yung pinirmahan mong promissory note sa school, sabi ng advisor ko, hanggang katapusan na lang daw yun. Huminto saglit si Rodel sa ginagawa at napatingin sa kapatid. May grasa ang kamay niya, pero hindi niya inalintana yun nang haplusin ang balikat ni Lenlen. Oo, alam ko, malumanay niyang sagot. May inaayos lang akong 2 sasakyan. Pag nabayaran ako, diretso na sa school mo yun. Gusto kong ikaw yung unang makakatapos sa atin. Naintindihan mo? Napayuu si Lenlen. Paano kung hindi sila magbayad agad? Napabuntong hininga si Rodel, pero pinilit ngumiti. Hindi pwedeng puro paano kung lang tayo. Minsan, kailangan maniwala rin tayo na may mangyayaring maganda. Sa likod ng talyer, makikita ang maliit nilang bahay na gawa sa pinagtagpitagping yero at kahoy. Doon abala si Aling Minerva, ina ni Rodel, sa paglalaba. Paminsan-minsan, sisiulip ito sa anak at sa talyer. Rodel, sigaw ni Aling Minerva mula sa pintuan. Pag may extra ka dyan, pambili tayo ng bigas mamayang hapon ha? Naubos na yung huling kilo. Opo, Nay. Aayusin ko lang tong jeep ni Mang Tem, saka yung motor ni Kuya Pax, sagot ni Rodel. Baka sakaling makasingit pa sa palengke. Makalipas ang ilang oras, dumating si Kuya Pax, isang tricycle driver na laging may baong kwento at reklamo sa buhay. Rodel, bro, baka naman mauna na tong motor ko, sabi nito habang nakasandal sa pader. May pasyal pa kami ng pamilya ko bukas. Birthday ng anak ko. Kapag nasiraan akong bigla, yari ako kay misis. Teka lang, Kuya Pax, sagot ni Rodel, kalmado. May order of battle tayo dito. Pero susubukan kong singitan para sa'yo. Salamat, bro. Alam ko sa'yo hindi ako pinapabayaan, tugon ni Kuya Pax. Sabay abot ng supot ng pandesal. O eto, para sa inyong mag-iina, galing kay misis. Nagpasalamat si Rodel at itinaas niya ang supot para makita ni Aling Minerva na agad namang ngumiti mula sa pintuan. Sa ganitong maliliit na bagay, nararamdaman ni Rodel na may pamilya siyang maaasahan, hindi man mayaman, pero tunay. Bandang tanghali, habang abala si Rodel sa pag-aayos ng makina, may dumating na puting pickup truck. Bumaba mula rito ang isang lalaking naka-long sleeves,
may hawak na clipboard. Si Mang Delmar ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng kanilang bahay at talyer. Rodel, malamig na bati ni Mang Delmar. May oras ka ba? Napalunok si Rodel at mabilis na nagpunas ng kamay sa basahan. Opo, Mang Del. Pasensya na po, medyo maingay lang sa... Alam mo namang matagal na kayong delayed sa hulog. Putol agad ni Mang Delmar. May interes, may penalty. Hindi pwedeng palagi na lang akong umaunawa. Negosyo rin to. Umigting ang panga ni Rodel pero magalang siyang tumango. Naiintindihan ko po. Nakakahiya na po talaga. Konti na lang. Babawi kami. Dumadami na ulit ang customers. Dumadami? Singit ni Mang Delmar, sabay tingin sa paligid. Mukha ngang konti na lang ang nagpapagawa dito. Nabalitaan mo na ba? May developer na interesado sa lupa. Gagawin daw gasolinahan at car wash. Mas malaki ang kikitain ko ron. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rodel. Ramdam niyang biglang bumigat ang dibdib niya. Pero Mang Del, mabagal niyang tugon. Dito na po lumaki tong talyer. Dito po kami nabubuhay. Tingnan natin, sagot ni Mang Del, sabay lagay ng isang papel sa lamesa. May 2 buwan ka, kung wala pa ring malinaw na hulog. Baka kailangan na nating mag-usap ulit, pero iba na ang tono. Tahimik na pinanood ni Rodel habang palayo ang sasakyan ni Mang Delmar. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng talyer na parang biglang lumiit. Kinagabihan, matapos maisara ang talyer, kumain silang 3 ng simpleng hapunan, pandesal, instant noodles, at libreng kape ni Bebang. Tahimik si Aling Minerva, nakatingin sa anak. Napadaan dito kanina si Delmar, bungad niya. Narinig ko yung usapan niyo. Umiling si Rodel. Nay, wag na ho kayong mag-alala. Ako na ho mag-aasikaso niyan. Anak, malumanay na tugon ni Aling Minerva. Hindi mo kailangang akuin lahat. Baka naman pwedeng magtrabaho ako sa ibang bahay bilang labandera. Makakadagdag yun. Hindi na, Nay, sagot ni Rodel. May diin ang boses. Kaya ko to. Kaya natin to. Hindi ako papayag na mawala sa atin tong talyer ni tatay. Tahimik na nakikinig si Lenlen sa gilid. Pilit na ngumunguya ng pandesal. Kuya, kung kailangan, pwede naman akong mag-leave muna sa school. Maghahanap ako ng part-time. Walang magli-leave. Mabilis na sagot ni Rodel. Ang pangarap ko, makapagtapos ka. Mas mataas pa sa akin ang mararating mo. Kung kailangan kong wagpuyat araw-araw, gagawin ko. Basta hindi kayo mahihinto. Umagos ang luha sa gilid ng mata ni Aling Minerva. Kung nandito lang sana ang tatay mo, matutuwa siya sa'yo. Tumayo si Rodel at lumabas sandali sa harap ng talyer. Tiningnan niya ang lumang karatulang, Manlapas Talyer. Mura na, maasahan pa. Napabuntong hininga siya. Tay, mahina niyang bulong sa dilim. Kahit wala ka na, hindi ko isusuko to. Kailangan ko lang, kahit isang pagkakataon, kahit isang malaking break. Sa katahimikan ng gabi, tanging ingay ng malalayong sasakyan ang maririnig sa kalsada. Sa maliit na talyer sa tabing kalsada, may isang mekanikong kumakapit sa pag-asang balang araw. May darating na pagkakataong babago sa lahat. Hindi niya alam kung paano o kailan, pero buo ang loob niyang hintayin iyon. Kahit gaano kahirap ang bawat araw. Kinabukasan, tila mas mainit ang araw kaysa kahapon. Pero para kay Rodel, mas mainit ang bigat na nakadagan sa dibdib niya. Buong magdamag siyang halos di nakatulog. Paulit-ulit na iniisip ang banta ni Mang Delmar at ang mga salitang 2 buwan na parang kampanilyang umaalingaw-naw sa utak niya. Maaga siyang bumaba sa talyer. Hawak ang bagong timplang kape ni Bebang na iniwan sa mesa bago pa man siya mabising. Sa papel na nagkalat sa lamesa, nandun ang listahan niya ng utang, hulog sa lupa, at inaasahang bayad ng mamasuki. Pinagdudugtong-dugtong niya, pero kahit anong kalkula, kulang pa rin. Kuya, di ka pa natutulog? Mahinang tanong ni Lenlen. Nakakagising lang. Hawak ang maliit na tuwalya sa balikat. Sandali na lang to, sagot ni Rodel. Pinilit ngumiti. Nagbibilang lang ako kung gaano na tayo kayaman. Pilit ding ngumiti si Lenlen. Mukhang mas mayaman pa yung alkansya kong baboy ah. Napatawa si Rodel kahit papaano. Uy, wag mo minamaliit yun. Baka mas malaki pa laman yung kesa sa bank account ko. Habang nagbibiro sila,
dumating ang pamilyar na tunog ng busina. Si Kuya Pax, dala ang tricycle niyang kumakalansing ang tambutso. "Magandang umaga, Manlapas Talyer!" Sigaw ni Kuya Pax. "Rodel, bro, may problema na naman tong motor ko." Para na raw akong may kasamang multo sa likod kapag umaandar. "Hindi kaya ikaw yung multo?" Sabat ni Debang nakararating lang, may bitbit na 2 tasa ng kape. "O ayan, Rodel, dagdag trabaho para sa'yo." "Dalhin mo rito, Kuya Pax," sagot ni Rodel, tumayo sa upuan. "Pero baka mamaya ko pa masimulan, may darating pang iba." Habang inaayos niya ang tricycle, may dumating na jeep na punong-puno ng pasahero. Mula rito, bumaba ang isang babaeng naka-office attire. May ID na nakasabit sa leeg. May mahabang buhok na nakapusod na parang laging nagmamadali. Si Mira Ocampo, bagong suki na call center agent. "Hi, Kuya Rodel," tawag ni Mira, sabay kindat. "Na-miss mo ko?" "Aba, sino naman ako para hindi ma-miss ang problema ng jeep mo?" Biro ni Rodel. "Ano na naman ang reklamo ng baby mo?" "Baby talaga?" Natatawang sagot ni Mira. Parang may naririnig ako na kalabog sa ilalim pag humaharurot ako papunta sa site. Baka bigla akong lumipad pa Maynila nang wala sa oras. "Tingnan natin," ani Rodel. Sumilip sa ilalim ng jeep. "Baka shock absorber mo o baka may nalaglag na parte." Habang napaangat ang jeep, napatingin si Mira sa paligid. "Alam mo kuya, medyo konti na ata ang nagpapagawa sa'yo ha. Yung mga office mates ko doon na sa bagong talyer sa bayan nagpapagawa. Aircon daw, may libreng kape at may TV pa. Baka raw mahawa sila sa grasa dito." Hindi napigilan ni Bebang ang sumabat. "Ay nako, kape lang pala? Aba, kape lang din naman ipinagmamalaki nila. Dito, libre rin ang kape. Bonus pa ang presensya ko." Tumawa si Mira. "Iba naman yon Ate Bebs. Tsaka, sabi nila, mas mabilis daw doon. High-tech na. May computer kung mag-diagnose ng sasakyan. Tapos, foreign educated pa raw yung owner. Si engineer. Ano nga ba pangalan? Franco?" Napalingon si Rodel. "Engineer Franco Lizada?" "Oo, ayun," sagot ni Mira. "Bakit? Kilala mo?" Sagad hanggang buto. Mahina pero may bigat na sagot ni Rodel. Dati siyang dumadaan dito nagpapagawa ng mga emergency na sira ng mga kliyente niya. Pagkatapos kong ayusin, siya ang pumipirma at kumukuha ng papuri. Ako, bayad lang sa pyesa at kaunting labor. Naawang napatingin si Mira kay Rodel. "Grabe naman yun. Mas magaling ka sa kanya. Sa tingin ko, gusto ko pa rin dito. Kahit walang aircon, at least totoo ang tao." "Salamat," mahinang sagot ni Rodel. Pero ramdam niya ang kurot. Nakikita ni Mira ang unti-unting paghina ng talyer at hindi ito bulag sa katotohanan. Maya-maya pa, sumigaw mula sa kanto si isang kagawad. "Mga taga-barangay, huwag kalimutan ang meeting mamayang hapon sa covered court. May pag-uusapan daw tungkol sa proyekto ni Konsehal Divina." Napatingin si Rodel kay Bebang. "Ano na namang proyekto yon?" "Sabi-sabi," sagot ni Bebang. "Gagawing mas maaliwalas daw ang kalsada. Tatanggalin ang mga nakaharang sa sidewalk at gilid ng daan. Baka madamay ka dyan." "Ha? Talyer na to ng tatay ko bago pa siya naging konsehal." Mariing tugon ni Rodel. "Paano yon?" "Ewan ko," sagot ni Bebang, sabay buntong hininga. Alam mo naman, kapag gusto ng mga nakabarong, minsan hindi naririnig ang hinaing ng mga nakatsinelas. Pagdating ng hapon, nagpunta si Rodel sa covered court kasama sina Aling Minerva, Lenlen at ilan pang kapitbahay. Nasa entablado si Konsehal Divina Montesilio, nakasuot ng pulang blazer, nakangiti at may hawak na mikropono. "Mga kababayan, panimula ni Konsehal Divina, oras na para umangat ang barangay natin. Gagawin natin itong mas malinis, mas maayos at mas presentable sa mga investor. Kaya lilinisin natin ang mga gilid ng kalsada. Wala nang barong-barong, wala nang nakaharang na talyer, wala nang nakikiusap na extension." Umugong ang bulungan sa loob ng court. Napatingin si Rodel sa ina na halatang kinakabahan. "Konsehal," sigaw ni isang matandang lalaki. "Paano naman kami? Diyan kami kumikita, diyan kami umaasa." "May programa naman po tayo," sagot ni Konsehal, malumanay pero matigas. "Bibiyang kayo ng pagkakataong lumipat sa mas angkop na lugar. Hindi po tayo tumututol sa kabuhayan, pero kailangan nating sumunod sa plano ng kaunlaran." Tumaas ang kamay ni Rodel. "Ma'am, paano po yung mga talyer na tulad namin?
Legal naman po kami. Matagal na po kaming nandito. Dito na po kami lumaki. Tinapunan siya ng tingin ni Konsehal Divina. Ah, ikaw ba yung manlapas talyer? Oo, nabanggit na yan. May investor na interesado sa lugar nyo. Pwede kang mag-apply bilang mekaniko sa kanila kapag natapos ang proyekto. Mas maganda pa nga, may uniform at benefits. Parang tinusok ang puso ni Rodel. Ibig sabihin po, mawawala na sa amin yung lupa? Yung talyer? Hindi ko na po saklaw ang usapang lupa, sagot ni Konsehal. Pero kung hindi kayo makakasabay sa gulong ng pagunlad, maiiwan kayo. Yun lang po yun. Pag uwi nila, tahimik ang lakad ni Rodel. Tahimik si Aling Minerva. Tanging buntong hininga ang maririnig. Sa bahay, sumabog na ang matagal nang kinikimkim ni Lenlen. Kuya, hanggang kailan tayo ganito? Naiiyak nitong tanong. Lahat ng kaklasiko, may planong mag-college sa syudad. Ako, hindi ko nga alam kung makakatapos pa ako ng senior high. Hindi ba sapat na ginagawa ko ang lahat para sa'yo? Medyo napataas ang boses ni Rodel. Lahat ng overtime, lahat ng puyat, ako sumasalo. Tapos ngayon, parang kasalanan ko pang mahirap tayo? Hindi ko sinasabing kasalanan mo, sagot ni Lenlen. Nanginginig ang boses. Pero kuya, hindi lahat ng pangarap nadadaan sa tiwala lang. Gusto kong mag-abroad balang araw. Gusto kong matikman naman yung buhay na hindi lagi nag-aalala kung may bigas pa bukas. Pero sa nakikita ko, parang hindi na ako naniniwalang mangyayari yon. Natigilan si Rodel. Ang mga salitang iyon, parang kutsilyong unti-unting tumatagos sa dibdib niya. Kung ayaw mong maniwala, mahina niyang sagot. Ako na lang. Ako na lang ang maniniwalang kaya pa natin. Umalis si Lenlen at pumasok sa kwarto. Malakas na isinara ang pinto. Naiwan si Rodel at Aling Minerva sa mesa. Anak, mahinang wika ni Aling Minerva. Hawak ang kamay ni Rodel. Pasensya ka na kay Lenlen. Bata pa. Minsan mas nauuna ang takot kaysa tiwala. Napayuko si Rodel. Di ako galit sa kanya. Galit ako sa sarili ko. Ang tagal ko ng mekaniko. Pero parang wala pa ring nangyayari. Parang paikot-ikot lang. Habang nakaupo sila, dumating si Bebang. May dalang kaserola. Uy, kumain na ba kayo? Tanong niya, pilit na masigla. May nilutong ginisang gulay si nanay. Share daw kayo. Tsaka huwag kayong masyadong mag-alala ha. Umupo siya sa tabi ni Rodel. Alam mo, Rodel, hindi ako magaling sa math. Hindi ako marunong sa makina. Pero ito lang masasabi ko, hindi pa tapos yung laban mo. Marami pa ring naniniwala sa'yo. Kami ni Mang Temyong, ni Kuya Pax, pati si Mira. Hindi ka nila inuuna sa pila dahil malapit ka lang. Inuuna ka nila kasi alam nilang maaasahan ka. Napatingin si Rodel sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ina, kapitbahay, suki, kaibigan. Sa gitna ng liit ng mundo niya, sila ang nagsisilbing paalala na hindi siya nag-iisa. Salamat, Beb, mahina niyang sabi. Pero kung minsan, parang kailangan ko ng milagro. Isang malaking break. Isang bagay na kaya talagang bumago sa lahat. Baka nga, sagot ni Bebang, nakangiti ngunit may lungkot sa mata. Pero hindi naman lahat ng milagro bumabagsak lang mula sa langit. Minsan, nangyayari yon habang ginagawa mo yung lagi mong ginagawa. Tumutulong sa iba kahit wala kang sobra. Sa gabing iyon, muling tumingin si Rodel sa lumang karatulan ng talyer. Bago niya pinatay ang ilaw. Hindi niya alam kung saan manggagaling ang sagot. Pero sa ilalim ng bigat ng mga problema, nananatili ang iisang hiling sa puso niya. Ang araw na bibigyan siya ng pagkakataon ng tadhana bago tuluyang maagaw sa kanila ang talyer na minahal at pinaghirapan ng kanilang pamilya. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang panahong parang sumasabay ang langit sa bigat ng problema ni Rodel. Bare months na at halos araw-araw ay may dalang madilim na ulap ang kalangitan. Pero iba ang gabing iyon. Mula palang hapon, abiso na sa radyo at barangay na may paparating na malakas na bagyo. Signal number 2 na raw, papunta na rito. Sabi ni Bebang habang nakaupo sa bangko sa tapat ng karinderya. Pinapanood si Rodel na nag-aayos ng jeep ni Mang Temyong. Baka dapat maaga kang magsara. Hindi pwede, sagot ni Rodel. Nakasuksok ang ulo sa ilalim ng hood ng jeep. Kailangan matapos to. May biyaheng probinsya pa raw sila bukas. Saka,
Mas marami pang sasakyang magsisiraan kapag ganito ang panahon. Kailangan kong kumayod. Paano ka? Singit ni Mira. Nakararating lang at nagtatakbo palusong mula sa jeep na sinasakyan. Baka tangayin ka ng hangin. Tatayo na lang ba kami ni Ate Beb sa lamay mo? Ang tapang mo magsalita, kunit nung sagot ni Rodel. Pero may ngiting pilit. Hindi ako agad pineperwisyo ng bagyo. Matibay tong talyer na to. Masisira muna lahat bago ko bitawan to. Umiling si Bebang. Matibay ka nga pero hindi ka bakal. Minsang kailangan mo ring magpahinga, Rodel. Tumaas ang hangin, sumayaw ang mga dahon at alikabok. Dumagundong ang kulog sa malayo. Napatingala si Rodel sa makapal na ulap na kulay abo at asul na parang nag-iipon ng galit. Yung mga sasakyan dito, pwede bang maakyat lahat sa loob? Tanong ni Mira, tumuturo sa dalawang motorsiklo at isang multicab sa labas. Paano kung bumaha? Yan din ang iniisip ko, sagot ni Rodel. Mamayang hapon, bago lumakas ang ulan, papasok ko na lahat sa loob. Hindi ko pwedeng hayaang mababad sa tubig yan. Pag nayari, ako ang sisisihin ng may-ari. Bumaba ang dilim ng mas maaga kaysa karaniwan. Bandang 3:00 pa lang ng hapon, parang 6:00 na. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan, hagupit na may kasamang hangin. Nagsara muna si Bebang ng kalahati ng pinto ng karinderya, pero hindi siya umalis sa tapat ng talyer. Rodel, kumain ka muna. Ani niya, inabot ang mangkok na may mainit na lugaw. Pampalakas, baka buong gabi kang gising yan. Salamat, sabi ni Rodel. Kinuha ang mangkok at umupo sandali sa upuan sa gilid ng talyer. Bed, pag ganitong may bagyo, mas nag-aalala ako sa mga sasakyang naiwan dito kesa sa sarili ko. Alam ko, sagot ni Bebang, nakatitig sa kanya. Kasi para sa'yo, kapag nawala ang tiwala nila, parang nawala na rin lahat. Habang kumakain, tumunog ang lumang cellphone ni Rodel. Nakalagay sa mesa, nanginginig sa ibabaw ng lumang dyaryo. Tiningnan niya ang screen. Unknown number. Hello, sino po ito? Maingat na sagot ni Rodel. Good afternoon, Mr. Manlapaz. Formal na tinig ng babae sa kabilang linya. Si Mrs. Clarice Ventosa ito, prinsipal ng paaralan ni Elena, si Lenlen. Napatingin agad si Rodel sa bahay. Nakasilip si Lenlen sa bintana. Hawak ang kanyang notes. Opo ma'am, si Rodel po to. Magalang niyang sagot. May problema po ba kay Lenlen? Wala naman pong disciplinary problem, sagot ni Mrs. Ventosa. Diretso ang tono. Pero kailangan ko lang pong ipaalala na hindi pa po nababayaran ang natitirang balanse sa tuition at miscellaneous fees niya. Ilang buwan na po itong delayed. Tumigil sa paghinga si Rodel sandali. Opo ma'am, pinaghahandaan ko na po yun. Medyo matumal lang po itong mga nakaraang linggo. Babayaran ko po sa lalong madaling panahon. Naiintindihan ko naman po ang sitwasyon, tugon ni Mrs. Ventosa, pero nanatiling formal ang boses. Pero may deadline po ang accounting. Kung hindi mababayaran sa loob ng 2 linggo, hindi na po namin ma-extend ang promissory note. Posible pong hindi na siya makapag-enroll sa susunod na quarter. Parang sabay-sabay na bumagsak ang kulog at ulan sa tenga ni Rodel. 2 linggo po? Halos pabulong niyang tanong. Opo, sana po ay maayos ninyo, huling sabi ng prinsipal bago magpaalam. Pagkababa ng tawag, ilang sandaling nakatulala si Rodel. Hawak ang cellphone na parang biglang bumigat. Anong sabi? Tanong ni Bebang. Nakaalalay ang mga mata pero nag-aalangan sumingit. 2 linggo, sagot ni Rodel. Pilit na matatag. 2 linggo para bayaran ang utang sa school ni Lenlen. Kung hindi na siya makakapag-enroll. Lumabas mula sa pintuan si Aling Minerva. Bitbit ang basang tuwalya sa balikat. Narinig ko yung boses ng principal, anak. Ganun ba kalala? Oo, Nay, sagot ni Rodel. Hindi na nagpaligoy. Hindi na pwedeng paabutin pa. Kailangan ko nang makabawi. Hindi pwedeng si Lenlen pa ang maapektuhan. Sumingit si Lenlen. Lumabas sa bahay kahit malakas ang hangin na pumapasok sa bakuran. Kuya, kung masyado nang mabigat, pwede naman akong mag-stop muna. Hindi ko naman ikamamatay yon. Umiling si Rodel, matigas ang boses. Hindi, Len. Hindi ikaw ang mag-a-adjust para sa problema ng pamilya. Ako. Nakakapagod na kuya. Umiiyak na sagot ni Lenlen. Lahat na lang, puro kulang, puro habol.
Minsan naiinggit ako sa mga kaklase ko. Hindi mo alam, pero nag-uusap sila tungkol sa mga plano nila. College dito, college doon, abroad. Ako, hindi ko nga alam kung saan ako lulugar. Len, pilit ni Rodel, pero iniwasan siya ng tingin ng kapatid. Nay, pasok na po ako, sabi ni Len. Sabay talikod. Baka tangayin pa ako ng hangin at sabihin nila, kaya ako nawala kasi hindi na bayaran ang tuition ko. Hindi nakaimik si Rodel habang pinapanood ang pagpasok ni Len. Inabot ni Aling Minerva ang balikat ng anak. Anak, hindi ka Diyos. Hindi mo problema lahat. Pero kilala kita. Hindi ka uurong. Napabuntong hininga si Rodel. Tumingin sa paligid ng talyer, sa mga sasakyang nakaparada sa labas, sa mga tool na nakakalat, sa lumang karatulan ni tatay. Hindi ako pwedeng matulog nang hindi sinisigurong ligtas tong mga sasakyan. Sabi niya sa huli, kapag binahato at may nasira, wala nang babalik sa akin. Wala nang magtitiwala. Lumakas pa lalo ang ulan. Parang sinasampal na mga patak ang bubong ng talyer. Unti-unti, inakyat ni Rodel isa-isa ang mga motorsiklo at inilusong sa loob. Habang tinutuluman siya ni Kuya Pax na nanatili buwan kahit malakas na ang bagyo. Bro, sigurado ka bang dito ka matutulog? Tanong ni Kuya Pax. Habol ang hininga. Baka bumigay itong bubong nyo. Mas kampante akong nandito, sagot ni Rodel. Pag may nangyaring masama, andito ako para kumilos agad. Ikaw, umuwi ka na sa pamilya mo. Baka hinahanap ka na ng misis mo. Sigurado ka? Tanong ulit ni Kuya Pax. Oo, tapat na sagot ni Rodel. Sabay tapik sa balikat nito. Salamat sa tulong ha. Umuwi si Kuya Pax at ilang sandali pa ay nagpaalam na rin si Bebang pero hindi bago magbilin. Oh, Rodel, may iniwan akong sopa sa thermos. Pag giniginaw ka, painitin mo lang. Huwag kang magpapaulan masyado. Baka ikaw naman ang masiraan. Naiinggit na nga ako sa makina minsan. Biro ni Rodel. Sila, pwedeng palitan ang pyesa. Tayo wala. Meron. Sagot ni Bebang. Nakatitig sa kanya ng mataman. Pwede nating palitan ang pagod ng pag-asa. Kahit paulit-ulit. Pagkatapos umalis ni Bebang, isinara ni Rodel ang pinto ng talyer. Iniwan lang ang isang maliit na awang para may hangin at daanan ng ilaw galing sa poste. Sa loob, inayos niya ang pagkakalinya ng mga sasakyan. Sinigurong naka-handbrake lahat at nakataas ang mga importanteng gamit sa estante sakaling tumaas ang tubig. Bandang hating gabi, medyo humupa ng kaunti ang buhos ng ulan pero nanatili ang malakas na hangin. Umupo si Rodel sa maliit na bangko. Hawak ang thermos ng sopas. Pinakiramdaman ang paligid. Naririnig niya ang rumaragasang tubig sa kanal, ang pagsipol ng hangin sa gilid ng pader. Sa gitna ng katahimikan, may kumurot sa isip niya. Kung may na-stranded na sasakyan sa highway, bulong niya sa sarili. Paano kung may nangangailangan ng tulong? Tumayo siya, kinuha ang lumang jacket, sinuot ang helmet, at kinuha ang susi ng kanyang lumang motor na nakapark sa pinakadulo ng talyer. Inuksan niya ulit ang pinto at sumalubong sa kanya ang malamig at mabigat na hangin ng gabi. Lumapit siya sandali sa bahay, sumilip sa bintana kung saan natutulog na sina Aling Minerva at Len. Nay, Len, sandali lang ako. Pabulong niyang sabi kahit alam niyang hindi siya maririnig. Baka may kailangan sa kalsada. Babalik din ako. Ini-start niya ang motor. Umalingaw-ngaw ang tunog nito sa gitna ng ulan at hangin. Sa bawat pagrevolusyon ng makina, parang tumitibok din ng mas malakas ang puso niya. May kaba, may pag-alala, pero may kakaibang kutob. Habang unti-unti siyang lumalabas sa bakuran at binabaybay ang madilim at basang kalsada, hindi niya alam na ang desisyong yon sa gitna ng bagyo at pagod, ang magiging simula ng pinakamalaking pagbabagong hinihingi niya sa langit. Basang-basa si Rodel sa buhos ng ulan habang binabagtas ang madilim na kalsada. Halos di niya makita ang daan. Ang liwanag lang ng maliit na headlight ng motor niya ang gumuguhit sa kapal ng ulan. Sa bawat liko, naririnig niya ang ugong ng hangin. Parang mga sigaw na humihila sa kanya pabalik pa uwi. Pero mas malakas ang boses sa loob ng puso niya. Baka may sasakyang na stranded. Baka may nangangailangan ng tulong. Sandali lang to, bulong niya sa sarili. Umihigpit ang kapit sa manibela. Pag wala, uuwi na ako agad. Habang papalayo siya sa barangay at papasok sa bahaging halos walang bahay, tanging mga poste at ilang puno na lang ang nakikita.
May mga bahagi ng kalsadang bahagyang binabaha, pero sanay na si Rodel sa ganitong kondisyon. Kinakabahan pa rin siya, pero patuloy ang andar ng motor. Ilang minuto pa, sa malayo, may kakaibang ilaw siyang napansin. Hindi ito ilaw ng poste o ng bahay. Para itong kumikislap na kulay kahil sa gilid ng kalsada. Habang papalapit siya, unti-unti niyang naramdaman ang kakaibang init na sumasalubong. Kahit sa malamig na hangin. Parang apoy, bulong niya. Tumitibok ng mabilis ang puso. Binagalan niya ang takbo. Saka niya nakita ng klaro, isang SUV na sumalpok sa bakal na barrier sa gilid ng highway. Nakataob ng bahagya ang harap nito at mula sa makina ay lumalabas na ang makapal na usok. Sa ilalim ng ilaw ng bahagyang sira nitong headlight, nababanaag niya ang pagkabungi ng bumper at ang mga piraso nitong nagkalat sa kalsada. Diyos ko! Sambit ni Rodel. Mabilis na itinabi ang motor. Agad siyang bumaba at sa unang hakbang pa lang, naamoy na niya ang matapang na amoy ng gasolina at sinunog na goma. May tao ba dyan? Sigaw niya. Binabayo ng ulan ng mukha. Hoy! May tao ba? Tahimik. Ngunit ilang segundo lang, sa gitna ng ingay ng ulan at hangin, may sumingit na ibang tunog, marihinang iyak, pabulong, pasabog, parang pinipigilang sumigaw. Kuya, Mama, nanindig ang balahibo ni Rodel. Nilapitan niya ang SUV, kumuha ng flashlight mula sa bulsa ng jacket at pinailaw ang loob. Sa unahan, sa may driver's seat, may aninong nakasubsob sa manibela. Hindi gumagalaw. Sa likod, sa may likurang upuan, may dalawang maliit na figurang nakayuko, magkayakap, nanginginig. Mga bata, bulong niya. Mabilis na humabog ang dibdib. May bata. Bago pa siya nakapag-isip, may malakas na pagsiklab mula sa unahan ng sasakyan. Parang pumutok ang isang bahagi ng makina at mas lumakas ang apoy. Tumilapon si Rodel ng ilang hakbang paatras. Putya, napamura siya. Ramdam ang init kahit sa gitna ng ulan. Wala nang oras. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa motor at kinuha ang lumang wrench at maliit na martilyo sa toolbox na laging nakatali sa gilid. Nabasa ang mga kamay niya, nanginginig, pero pinilit niyang kumalma. Rodel, isip, sabi niya sa sarili. Alam mo tong mga sasakyan, hindi ka pwedeng mangamba ngayon. Lumapit siya sa likurang pintuan ng SUV. Hinila ang handle, pero hindi gumagalaw. Nalock ito, marahil sa lakas ng impact. Kuya, mahina pero malinaw na boses ng isang batang nagmula sa loob. Kuya, ang init. Sandali lang, sigaw ni Rodel. Huwag kayong matakot, nandito ako. Itinaas niyang martilyo at buong lakas na binasag ang salamin sa likuran. Pumutok ito at kumalat ang mga bubog. Pero hindi niya inalintana ang hiwa sa braso at kamay. Sumirit ang mainit na hangin at usok mula sa loob. Sa liwanag ng flashlight, nakita niya ang magkapatid. Isang batang lalaki at batang babae, magkayakap, namumugto ang mata sa iyak. Mga 8 taong gulang, tansya niya. Naka-seatbelt pa ang isang bata, nakapulupot sa kabila ang braso. Kuya, nasan si Mama? Umiiyak na tanong ng batang babae. Susunduin natin pero kailangan ko munang ilabas kayo, okay? Mabilis na sagot ni Rodel, pilit na pinapakalma ang boses. Kaya niyo bang gumapang papunta dito? Umiling ang bata. Hindi ko matanggal yung seatbelt niya, turo nito sa kapatid. Masakit! Ang liit ko! Inabot ni Rodel ang lock ng seatbelt. Kinapa kahit natatakpan ng usok ang paningin. Sanay ang daliri niya sa ganitong klaseng mekanismo. Ilang sekundo lang, napindot niya ang lock at kumalas ito. Dahan-dahan niyang inakay ang batang lalaki palabas, ipinasa sa sariling balikat. Isara mo ang mata mo, utos niya sa bata. Huwag kang lalanghap ng malalim. Malapit na tayo. Inabot niya ang batang babae. Tara, hawak ka sa damit ko. Huwag bitaw. Sa paglabas nila, may isa pang malakas na pagputok mula sa harap ng sasakyan. Naramdaman niyang parang tinusok ng apoy ang gilid ng braso niya. Pero patuloy pa rin siya sa pagtakbo palayo. Nakarating sila sa gilid ng kalsada sa medyo mataas na bahagi kung saan hindi agad maaabot ng apoy. Diyos ko, ano tong nangyayari? Sigaw ng isang boses mula sa malayo. May paparating na kotse at motor. Marahil napansin ang kakaibang liwanag sa gitna ng dilim. Huminto ang isang sedan at lumabas ang magkasintahan sina Jomar at Trish na kanina'y kasama sa kabilang part ng kalsada.
Kuya, anong nangyari? Tanong ni Trish. Hawak ang payong, pero agad itong tinangay ng hangin. May nasaktan ba? Tumawag kayo ng ambulansya, sigaw ni Rodel. Halos di na inalintana ang sugat sa braso. May driver sa harap, mukhang hindi na gumagalaw. Pero paki-double check nyo, ako muna sa mga bata. Si Jomar naman ang kumilos, kinuha ang cellphone at tumawag sa emergency. May isa pang motoristan si Ate Lani na huminto at nag-abot ng kumot mula sa trunk ng sasakyan. O iho, takpan mo sila, giniginaw na ang mga bata. Sabi nito nanginginig ang boses. Ibinalot ni Rodel sa kambal ang kumot. Ang batang lalaki halos di makapagsalita, puro ubo, puro hikbi. Ang batang babae nakatingin lang sa nasusunog na sasakyan, nanginginig. Si Mama, naiiyak na sabi nito. Si Papa nasa harap sila. Lumingon si Rodel sa SUV. Nasa harap si Jomar, pilit sumisilip sa driver's seat pero umiiling. Bro, sigaw ni Jomar. Yung driver, wala nang pulso, wala nang galaw. Hindi ko maabot yung isa pang nasa passenger seat, puro apoy na sa harap. Parang tumigil sandali ang mundo ni Rodel. Gusto niyang lumapit pero sa bawat segundo, lumalaki ang apoy. Sinalo niya ang tingin ng batang babae. Kuya, umiiyak ito, hinahabol ang hininga. Babalik pa ba si Mama? Mariing pumikit si Rodel. Napakagat labi. Sa dami ng sasakyan na inayos niya, alam niya kung ganun kalala ang pinsala. Pero sa harap ng mga mata ng bata, hindi niya kayang sambitin ang totoo. Ngayon, hindi pa natin alam. Maingat niyang sagot. Pero ang importante, ligtas kayo muna ha. Nandito kami. Hindi na kayo nag-iisa. Dumating ang ambulansya at bombero. Ilang minuto pa ang lumipas, kahit pakiramdam ni Rodel ay parang oras ang binilang. Agad nilang inasikaso ang kambal, nilagyan ng oxygen mask at sinuri ang katawan. Kasama ka ba nila? Tanong ng isang nurse kay Rodel habang nagmamadali itong kumilos. Hindi, sagot niya hingal na hingal. Nadaanan ko lang sila. Pero sasama ko kung kailangan. Wala silang kasama ngayon. Sige, sumama ka sa amin, sagot ng nurse. Mukhang ikaw lang ang akilala nila sa ngayon. Mas kalma ang mga bata kung may pamilyar na muka. Habang binubuhat ng mga paramedic ang mga stretcher, nakita niya ang SUV na unti-unti nang nilalamon ng apoy. Habang sinisikap ng mga bombero na patayin ito, naririnig niya ang mga sigaw ng mga usisero, ang pag-iyak ni Trish, ang dasal ni Ate Lani. Sa loob ng ambulansya, umupo siya sa tabi ng kambal. Mahigpit ang kapit ng batang babae sa laylayan ng basang jacket niya. Kuya, anong pangalan mo? Mahinang tanong nito, nanginginig pa rin. Rodel, sagot niya, pilit nang umiti. Ikaw? Leia po, tapos kuya ko si Leandro, sabay turo sa kakambal. Salamat po, hindi ko po alam kung saan kami pupulutin kung wala ka. Hindi nasagot ni Rodel ang huling sinabi ng bata. Sa halip, tumingin siya sa labas ng bintana ng ambulansya sa naglalaho ng imahe ng nasusunog na sasakyan sa gitna ng ulan. Tahimik siyang napabulong. Hindi sigurado kung para kanino. Para sa yumaong mga magulang ba ng kambal? Para sa sariling pamilya o para sa sarili niyang kaluluwa na nung gabing iyon? Tila pinilit ng tadhana na tumayo sa gitna ng peligro. Pagdating nila sa ospital, sinalubong sila ng mga nurse at doktor. Nakaabang sa ER si Dr. Lorena Sevilla. Nakaputing coat, seryoso ang muka. Anong sitwasyon? Tanong nito sa paramedic. Doc, na-expose sa usok at init, pero conscious pa. Yung rescuer, may paso sa braso at hiwa sa kamay. Lumingon si Doktor. Lorena kay Rodel. Ikaw ba ang naglabas sa kanila sa sasakyan? Opo, Doc, sagot niya, medyo nahihiya. Minalas lang na nadaanan ko. Hindi naman po ako. Hindi minalas ang tawag doon. Putol ni Dr. Lorena sa kanya, mariin ang tingin. Kung hindi ka dumaan, malamang 2 bangkay na ang hinihintay namin ngayon sa ER. Napayuko si Rodel. Naramdaman ang kirot sa braso na ngayon lang parang sumisigaw. Sa gilid ng kama, nakatingin pa rin sa kanya si Leia. Tila kumakapit sa katahimikan niya bilang huling sandata laban sa takot. Sa gabing iyon, sa gitna ng ulan, sirena ng ambulansya at ilaw ng ospital. Hindi pa alam ni Rodel na ang ginawa niyang pagtalon sa peligro, ang pagliligtas sa kambal, ang magiging mitsa ng pagbabago, hindi lang sa buhay ng 2 bata, kundi sa buong mundong iniikot ng isang hamak na mekanikong pilit kumakapit sa pag-asa. Mabigat pa tang amoy ng ospital sa ilong ni Rodel
nang sa wakas ay pinayagan na siyang umuwi. Madaling araw na nang makalabas siya sa ER. Balot ng puting benda ang braso niya. May ilang tapal ng band-aid ang kamay at ramdam pa rin niya ang hapdi ng mga paso. Pero mas mabigat sa kanya ang mga larawang naiwan sa isip. Ang nasusunog na SUV, ang iyak ng kambal, ang malamig na katahimikan sa harap ng driver seat. Sigurado ka bang kaya mong umuwi mag-isa? Tanong ni Dr. Lorena bago siya tuluyang makalabas ng ospital. Nakatayo ito sa harap niya, hawak ang chart. Oho, Dok, sagot ni Rodel. Pilit na mumiti. Sanay po akong magmaneho ng puyat lalo na pag may hinahabol na customer. Hindi customer ang hinabol mo kagabi. Tugon ni Dr. Lorena, seryosong nakatingin. Buhay ng dalawang bata. Napayuko si Rodel. Kababayan ko rin po sila. Kung ako kaya yung nasa loob ng sasakyan, gusto ko ring may dumaan. Ganun pa man, hindi lahat kayang gawin ang ginawa mo. Sagot ng doktora. Nastabilis na yung kambal. Pinagpapahinga lang sila sa pedia ward. Wala pa ang pamilya nila. Naka-alert na sa ibang probinsya. Babalik ka ba rito mamaya? Tumango si Rodel. Oo po, Dok. Kailangan kong tingnan kung okay na sila. Pero uuwi muna ako. Baka nag-aalala na si nanay. Magpahinga ka rin kahit kaunti, bili ni Dr. Lorena. Hindi ka makina. Tao ka. Kung minsan nga po, mas madali pang ayusin ang makina. Napakalamig na biro ni Rodel. Salamat po sa lahat. Lumabas siya ng ospital, sinalubong ng malamig na hangin ng madaling araw. Humupa na ang bagyo, ang langit, kulay abo at bughaw. May mga bakas ng ulap na pakalat-kalat na lang. Basang-basa pa ang kalsada, pero wala nang rumaragasang tubig sa kanal. Ang mundo, tila pagod na rin sa magdamag na pagwawala. Sumakay siya sa motor, marahang pinaandar pa uwi. Sa bawat liko, naramdaman niya ang kirot ng braso. Pero pinalewala niya yun. Sa isip niya, si Leia at Leandro, nakahiga sa hospital bed, nakaabit sa maliit na tubo sa ilong. Pero buhay. Buhay. Pagdating niya sa bakuran, halos sumisikat na ang araw. Mapusyaw ang liwanag. Tumatago sa basang bubong at bitak-bitak na dingding. Nakapikit sa bangkito si Aling Minerva sa ilalim ng maliit na bubong sa harap ng bahay. Tila inantok kakahintay. Nasa gilid niya ang termos na iniwan ni Bebang kagabi. Nay, mahinang tawag ni Rodel pagkapark ng motor. Nagising si Aling Minerva na parang nabuhusan ng malamig na tubig. Rodel, agad itong tumayo, mabilis na lumapit at hinawakan ang mukha at braso niya. Diyos ko anak, anong nangyari sa'yo? Bakit may benda ang braso mo? May nangyari ba sa talyer? Sa kalsada? Na-aksidente ka ba? Ayos lang ako, Nay, sabot ni Rodel. Pilit na pinapawi ang kaba sa boses ng ina. May nadaanan lang akong aksidente kagabi. May nasusunog na sasakyan. May dalawang batang naiwan sa loob. Kailangan ko silang ilabas. Nanlaki ang mata ni Aling Minerva. Ikaw ang naglabas? Opo, mahina niyang sagot. Naabutan naman ang ambulansya. Nasa ospital na sila ngayon. Buhay sila, Nay. Lumapit si Lenlen mula sa pintuan. Namumugto ang mata. Halatang galing sa iyak buong gabi. Kuya, hindi na kita nahintay kagabi. Sabi nito, pausang boses. Akala ko may masama nang nangyari sa'yo. Lumapit si Rodel at hinaplos ang buhok ng kapatid. Pasensya ka na, Len. May kinailangan lang akong tulungan. Pero andito pa rin si Kuya. Napayuko si Lenlen. Napakapit sa laylayan ng damit ni Rodel. Pasensya na rin sa mga nasabi ko kahapon. Hindi ko naman gustong ikaw ang masaktan dahil sa pangarap ko. Huwag mo nang isiping yon. Sagot ni Rodel. Ang importante, buo pa tayong tatlo ngayon. Rodel, sigaw ni isang pamilyar na boses mula sa kalsada. Si Bebang, papalapit, may dalang paper bag. Umuwi ka na pala. Diyos ko, nung narinig namin ni Kuya Pak sa radyo na may nasusunog na SUV sa highway, halos hindi ako mapakali. Ikaw raw may kargang dalawang bata. Nakaating na agad sa radyo? Gulat na tanong ni Rodel. Oo, sagot ni Bebang, halos magtatalon. Sabi nga, isang hindi pa nakikilalang mekaniko ang nagligtas sa dalawang batang na trap sa nasusunog na sasakyan. Sabi ko sa sarili ko, ayan na, si Rodel na yan. Pag may gulong, hindi niya iniiwan. Tama nga ako, napailing si Rodel, parang nahihiya. Di naman kailangan ipagkalat pa. Uy, hero ka na ng barangay. Sabat ni Lenlen, bahagyang nakangiti na. Sikat ka na sa radyo, kuya.
Bago pa man makasagot si Rodel, may kakaibang ugong silang narinig sa itaas. Hindi ito tunog ng tricycle o bus, hindi rin ng lumang eroplano. Malakas, umiikot lumalakas habang papalapit. Uy, ano yun? Tanong ni Bebang, napapihit ang ulo sa langit. Parang helikopter, bulong ni Mang Temyong, na lumabas din sa bahay nila sa tabi. Dalawa, lumingon ang lahat sa kalangitan. Mula sa ulap, dahan-dahan nilang nakita ang dalawang helikopter na papalapit. Umiikot ang malalaking rotor. Habang lumalapit, mas lumalakas ang hangin sa bakuran. Napapaikot ang mga dahon at alikabok. Ang mga bata sa kanto, sina Rina at Jasper, ay nagsisigaw, tuwang-tuwa. Ang yayaman siguro ng nakasakay dyan. Bulong ni Kuya Pax na ngayon lang din lumabas. Di naman siguro yan naligaw dito sa barong-barong natin? Pero hindi lumampas ang mga helikopter. Sa halip dahan-dahan itong bumaba sa may bakanting lote sa tapat ng talyer. Iyon mismong lupang bantang kukunin ng developer. Umuga ang lupa, kumalat ang alikabo at hamog ng bagong gising na araw. Rodel, mahina pero nanginginig na tawag ni Aling Minerva. Bakit sa bakuran natin naglanding? Walang nakasagot. Lahat sila natigilan, napapalibutan ng ugong ng makina at hangin. Nang tuluyang huminto ang rotor blades, bumukas ang pinto ng unang helikopter. Mula roon, bumaba ang isang lalaking nakadisenyong suit, halatang sanay sa mamahaling kasuotan, at isang babaeng nakaeleganting bestida na may perlas sa leeg. Sa pagitan nila, nakahawak sa kamay ng babae ang dalawang batang pamilyar kay Rodel, sina Lea at Leandro, nakasuot ng malinis na damit, may maliit na benda sa noo at braso. Napabulong si Rodel. Si Lea, si Leandro, takbong lumapit ang kambal, pero pinigilan saglit ng babae. Sandali lang mga anak, bulong nito. Magpasalamat tayo ng maayos. Lumapit sila sa harap ng bakuran ni Rodel. Nakatitig ang buong barangay. Sina Mang Toti, Aling Fe, pati si Mira, nakararating lang galing night shift. Nakayapak pa, bit-bit ang sapatos. Good morning, mahinahong bati ng babae. Ikaw ba si Rodelio Manlapas? Ako po, sagot ni Rodel. Halos hindi makatingin ng diretsyo. Ako po si Rodel. Ngumiti ang lalaki at iniabot ang kamay. Ako si Arturo Vergara, ama ni Leandro at Lea. Ito ang asawa kong si Celia at mula sa pangalawang helikopter, bumaba ang isang matandang lalaking nakabarong, may tungkod, pero matatag pa ang tindig at matalim ang mata. At ako naman ang lolo nila. Dugtong nito, sabay lapit, Ernesto Vergara. Parang sabay-sabay na napasinghap ang mga kapitbahay. Vergara. Yun ba yung Vergara Logistics? Bulong ni Kuya Pax kay Mira. Yung may-ari ng mga truck at chain ng auto shop sa TV? Siya rin atang nasa balita palagi, di ba? Sagot ni Mira, hindi maalis ang tingin. Yung Don Ernesto. Lumapit si Celia kay Rodel, hawak pa rin ang kambal. Namumugto ang mata nito, pero maayos ang ayos ng buhok at damit. Ikaw ang nagligtas sa mga anak namin. Mahinahon pero nanginginig na sabi nito. Kung hindi dahil sa'yo, wala na silang buhay ngayon. Kuya! Sigaw ni Lea sabay yakap sa bawang ni Rodel. Kuya Rodel, sinabi namin kay Mama at Papa na ikaw ang nag-angat sa amin palabas sa apoy. Sabi namin, hanapin ka namin kahit saan ka pa nakatira. Napayuko si Rodel. Hindi alam kung saan ilalagay ang kamay. Ginawa ko lang po kung ano ang dapat, mahina niyang sagot. Kung sino man ang nadaan doon, gagawin din po yun. Hindi lahat, singit ni Don Ernesto. Matalim ang titig. Maraming dumaraan, pero iilan lang ang humihinto. At sa iilang huminto, kakaunti lang ang andang sumugal ng buhay para sa iba. Ngayon, patuloy ni Arturo, inaayos ang kwelyo. Nandito kami hindi lang para magpasalamat. Gusto naming malaman mo na babayaran namin ang lahat ng hospital bills ng kambal at pati na rin ang nagastos mo kagabi. Kasama na ang gamot, benda, lahat. Po, ay hindi na po kailangan. Mabilis na wika ni Rodel, napapailing. Hindi po ako tumulong para bayaran. Kahit wala na pong kapalit, masaya na ako. Hindi mo kami kayang pigilan. Putol ni Celia, malumanay pero mariin. Hindi mo alam kung gaano kabigat sa amin ang halos mawalan ng anak. Walang katumbas ang ginawa mo.
Pero kahit papaano, hayaan mong itama namin ang kayang itama. Humakbang si Don Ernesto, tinitingnan ang paligid, ang lumang karatula, ang kalawangin na yero, ang mga sasakyang nakapark sa gilid. Matagal na akong umiikot sa mga talyer sa buong bansa, sabi nito. Pero bihira akong makakita ng ganitong lugar na, sa kabila ng kahirapan, halata mong pinaghihirapan at pinangangalagaan. Napatingin si Rodel kay Aling Minerva, kay Lenlen, kay Bebang na nakangangangan parang hindi pa rin makapaniwala. Ginoo, mahinhin na wika ni Aling Minerva, nahihiya. Pasensya na po sa kalagayan ng bahay namin. Hindi kami nakapaghanda. Huwag kayong humingi ng pasensya, Aling Minerva. Sagot ni Don Ernesto, gamit ang pangalan na narinig niya sa usapan ng mga kapitbahay. Mas maayos ang munting bahay na pinupuno ng pag-asa kaysa sa mansyong walang laman kundi kayabangan. Nagkatinginan ang mga kapitbahay. Napangiti si Bebang. Hay, gusto ko yun, bulong niya. Pangkotse nga lang yung kayabangan sa bayan. Huminga ng malalim si Arturo at humarap kay Rodel. Hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan ng sapat, pero may isa pa kaming nais ialok sa'yo. Bukod sa pagbabayad ng lahat ng hospital bills, gusto naming kami na rin ang sumalo sa utang ninyo sa lupang ito. Nakipag-usap na kami kay, ano pangalan, Delmar? Si Mang Delmar po, gulat na tanong ni Rodel. Kaibigan ko siya sa Rotary, sagot ni Don Ernesto. Madali siyang kausap kapag pera ang usapan at kapag kabutihan ang dahilan. Nakausap na namin siya bago kami lumipad dito, dagdag ni Arturo. Kung papayag ka, wala ka nang iintindihin na hulog sa lupa. Kakausapin natin kung paano maipapangalan ng maayos sa inyo ang bahagi ng lupang kinatatayuan ng bahay at talyer ninyo. Parang umalon ang hangin sa paligid. Si Aling Minerva napaipo na lang sa bangkito, napahawak sa dibdib. Si Lenlen napapitlag, napatingin sa kuya niya, mistulang hindi makapaniwala. Kuya, bulong ni Lenlen, nanginginig. Ibig sabihin, hindi na nila kukunin tong lugar. Hindi agad nakapagsalita si Rodel. Parang napipi siya sa harap ng bigat ng mga pangyayaring sunod-sunod. Kagabi, bagyo at apoy. Ngayon, helikopter at mga taong dati napapanood niya lang sa balita. Bakit po? Sa wakas ay naisagot niya. Ang laki naman po nito para lang sa ginawa ko. Tulad ng sabi ko, sagot ni Don Ernesto, matatag. Walang katumbas sa pera ang buhay ng apo ko, pero higit pa riyan, may isa pa kaming nais ipanukala sa iyo, Rodelio. Nagkasalubong ang kanilang mga mata, ang mekanikong sanay sa grasa at langis at ang bilyonaryong sanay sa pirma at desisyon. Sa pagitan nila, nakatayo ang kambal na iniligtas niya sa gabing ginulantang ng apoy. Hindi lang kami nandito para magbayad ng utang, dugtong ni Don Ernesto. Nandito kami para mag-alok ng pagkakataon. Kung papayag ka, gusto kitang makausap ng masinsinan tungkol sa trabaho. Hindi lang bilang mekaniko, kundi bilang taong may puso at prinsipyo. Sa loob ng isang kumpanyang matagal ko nang itinatayo. Hindi alam ni Rodel kung anong unang dapat maramdaman, takot, tuwa o pag-aalinlangan. Ang alam lang niya, sa harap ng lumang talyer na pilit niyang ipinaglaban, sa ilalim ng araw na unti-unting sumisikat matapos ang bagyo, may panibagong umagang dumating na mas maingay pa kaysa ugong ng helikopter. Isang umagang may dalang posibilidad na hindi niya nga ilanman inakalang darating para sa isang gaya niya. Hindi agad nakasagot si Rodel sa sinabi ni Don Ernesto. Parang huminto ang lahat ng tunog sa paligid, ang buluan ng mga kapitbahay, ang pagaspas ng hangin mula sa helikopter, pati tibok ng puso niya. Sandaling natigilan. Pagkakataon, mahina niyang naibulong. Trabaho po sa kumpanya niyo? Tumikhim si Arturo, bahagyang ngumiti. Hindi ka lang basta mekaniko, Rodel. May nakita kaming higit pa roon kagabi. Gusto naming pag-usapan ng maayos sa lugar kung saan kita matutulungan ng higit pa sa simpleng bayad utang. Tay, sabat ni Lea, sabay hatak sa laylayan ng coat ng ama. Yung sabi niyo kagabi, di ba? Yung baka siya na yung hinahanap natin. Ngumiti si Celia, hinimas ang buhok ng anak. Oo anak,
Pero hayaan nating si Lolo ang magpaliwanag. Humakbang palapit si Don Ernesto. Nakatukod sa tungkod. Rodelio, hindi na ako bata. Marami na akong dinaanang mekaniko, engineer, supervisor. Pero bihira akong makakita ng taong inuuna ang buhay ng iba kahit wala siyang kasiguraduhan sa sarili niya. Sa negosyo namin, mas kailangan ko ang taong ganun kaysa sa taong magaling lang sa papel. Pinigilan ni Rodel ang sarili na mapatras. Don Ernesto, pasensya na po pero dito lang po ako marunong. Dito lang po ako lumaki. Hindi po ako sanay sa Maynila, sa malalaking kumpanya, sa mga aircon na talyer. Wala nga po akong natapos na kurso. Wala akong pakialam sa diploma mo. Diretsong sagot ni Don Ernesto. Ang mahalaga sa akin, paano ka magdedesisyon kapag nasa gitna ka ng peligro? At nakita ko na yung kagabi, kahit ikinuwento lang ng mga doktor at ng mga apo ko. Sumingit si Aling Minerva, halatang nanginginig pa ang boses. Don Ernesto, kung trabaho ang inaalok nyo, malaking bagay na po yun. Pero ayaw ko pong pilitin ang anak ko. Takot po siya sa iniwan ng tatay niya. Bito siya kumakapit. Lumingon sa kanya si Don Ernesto. Bahagyang lumambot ang mga mata. Naintindihan ko kayo, Aling Minerva. Kaya hindi kami nandito para agawin sa inyo si Rodel. Nandito kami para magbukas ng pinto. Siya pa rin ang magpapasya kung papasok siya. Napatingin si Rodel sa ina, sa kapatid, sa lumang karatulan ng Manlapas Talyer. Sa kabila, naroon si Bebang, nakasilip, hawak ang paper bag na ngayon ay yakap-yakap niya na lang. Rodel, mahina pero matatag na sabi ni Aling Minerva, hindi ko hahadlangan ang kahit anong makakabuti sa'yo. Kung sa tingin mo, oras na para lumabas sa maliit na mundong to. Susuportahan kita. Huwag kang matakot dahil lambado. Kuya, dagdag ni Lenlen, na ngayon ay hindi na iniwasan ng tingin niya. Naalala mo yung sabi mo sa akin? Na gusto mong mas mataas ang marating ko sa'yo? Paano kung ito na yung paraan para mangyari yon? Anong ibig mong sabihin? Jod, tanong ni Rodel. Kung magiging maayos ang trabaho mo, kung totoo ang pangako nila, lumunok si Lenlen. Baka hindi ko na kailangan mag-leave sa school. Baka sa wakas, may paraan na para makapag-college ako. Hindi ko to sinasabi para pilitin ka ha. Pero kung iniisip mo pa rin kami, baka oras na para isipin mo rin ang sarili mo. Tahimik ang sumunod na segundo. Tanging iyak lang ni Lea at hikbi ni Leandro ang maririnig. Na ngayon ay nakatingala kay Rodel na parang umaasa sa desisyon nito. Kung sasama ako sa inyo sa Maynila, dahan-dahang sabi ni Rodel. Nakatingin kay Don Ernesto. Ano po ang mangyayari? Sumagot si Arturo, seryoso ang tinig. Bibigyan ka namin ng trial period sa isa sa pinakamalaki naming branch ng Vergara Autotech sa Maynila. Training, sahod at allowance. Wala kaming ipapangakong madali. Pero kung maganda ang performance mo, may posibilidad na umangat ka. Hindi ka basta-basta mekaniko lang. Maaari kang maging supervisor, trainer o higit pa. At tungkol sa lupang to, dagdag ni Don Ernesto. Sasagutin namin ang natitirang hulog at sisiguraduhin naming hindi kayo basta-basta mapapalis dito. Kausap ko na si Delmar. Kung pumayag ka, gagawan naming ng legal na proseso para hindi na kayo mabubulabog ng kung sino mang developer na gustong umadaw sa lupa nyo. Kasama na rin, sabat ni Celia, ang buong scholarship ng kapatid mo. Elementary man, high school o kolehiyo, kami na ang sasalo sa parte ng matrikula at fees niya. Isa yon sa pinakamaliit naming maibibigay sa ginawa mo para sa amin. Parang binuhusan ng liwanag ang mundo ni Rodel. Hindi na ito simpleng kapayaran. Ito ay alok ng kinabukasang hindi niya kailanman inakalang pwedeng maging kanya. Kuya, bulong ni Lea, mahigpit pa rin ang kapit sa kanya. Pag pumunta ka sa Maynila, pwede pa rin naman tayo mag-video call, di ba? Tapos pag malapit kami, pupunta kami sa'yo. Gusto kong makita kung saan ka nagtatrabaho. Gusto rin namin, sabay ni Leandro, para maipagmalaki ka namin sa school, yung hero naming mekaniko. Napailing si Rodel, nangingilit ang luha. Huminga siya ng malalim, parang sabay na tinatanggap ang bigat at gaan ng desisyon. Sige po, sa wakas ay sabi niya, tumingin sa pamilya at sa mga nakapaligid. Hindi ko po alam kung karapat dapat ako sa lahat ng to. Pero kung may pagkakataon po na mas maiangat ko ang buhay ng nanay ko at kapatid ko, tatanggapin ko po. Parang sabay-sabay na naglabasan ng buntong hininga ng mga tao sa paligid. Si Debang,
napapalatak, pinupunasan ng luhang hindi na niya maitago. Grabe, bulong nito kay Mira. Si Rodel, lilipad na papuntang Maynila. Baka pagbalik niyan naka-jacket na at naka-sunglasses habang nagde-demand ng appointment bago mag-ayos ng sasakyan. Uy, hindi pa naman siya artista, sagot ni Mira. Pero namumila ang mata. Pero deserve niya to. Matagal na siyang nakakulong sa talyer na to. Ilang araw ang lumipas, naging abala ang buong barangay sa paghahanda sa pag-alis ni Rodel. Pinaplansa ni Aling Minerva ang iilang polo at pantalon niya, habang si Lenlen naman ay inaayos ang lumang maleta na may bitak na sa gilid. Si Kuya Pax at Mang Temyong ay nagpapalitan sa pagdala ng mga pabaon, isang sako ng bigas, ilang delata at isang lumang jacket na panglamig. Huwag mong kalimutan, tong jacket na to bro, sabi ni Kuya Pax. Inaabot ang makapal na jacket na dating niyang gamit sa madaling araw na biyahe. Malamig daw sa Maynila paggabi, lalo na sa mga malalamig ang puso. Salamat kuya, natatawang sabi ni Rodel. Maski hindi malamig sa panahon, marami pa ring malamig ang tingin sa iyong hamak na probinsyano. Bahala sila, sabat ni Bebang, naka-cross arm sa gilid. Pag nakita nilang mas magaling ka sa kanila, titigil din niyang lamig-lamig na yan. Oh, eto, baon mong kape, para maalala mo ako pag break time ka na. Madalas kitang maaalala, biro ni Rodel. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako natutulog sa gutom. Si Mira naman, tahimik lang sa gilid, pero maya-maya'y lumapit at iniabot ang maliit na envelope. Huwag mo nang buksan ngayon, sabi niya. Konti lang yan, pero pangdagdag mo sa pamasahe o kung magutom ka. Nagambag kami ng mga ka-team ko sa office. Nabasa namin yung article tungkol sa'yo kagabi. Mekaniko hero ng kambal sa gitna ng Baguio. Viral ka na sa GC namin. Namula si Rodel. Ano ba yan? Napunta pa sa GC nyo yung mukha kong puro grasa. Tandaan mo, dagdag ni Mira, nakangiti pero may bakas ng lungkot. Pag sumikat ka na, huwag mo kaming kalimutan. Baka sa susunod, Vergara na ang mag-aayos ng jeep ko. Hindi na ikaw. Hindi mangyayari yon, sagot ni Rodel. May halong biro at pangako. Kahit saan ako mapunta, hindi mawawala sa akin ang pagiging talyer boy nyo. Dumating ang araw ng alis niya. Hindi man siya sumakay sa helicopter, gaya ng unang punta ng pamilya Vergara. May nakaabang na van na ipinadala ng kumpanya para sunduin siya papuntang Maynila. Sa sandaling iyon, ramdam ni Rodel na hindi na ordinaryong biyahe lang ang tinatahak niya. Ito ay pag-angat mula sa mundong kinikilala niya, papunta sa mundong kinatatautan at inaasam niya sabay. Nay, mahigpit niyang niyakap si Aling Minerva bago sumakay. Mag-iingat po kayo dito ha. Huwag niyo pong papabayaan ang sarili niyo. Huwag din po kayong mag-aalala sa lupa. Sila na po ang bahala roon. Ako naman, bahala sa atin. Anak, sagot ni Aling Minerva, pinupunasan ang luha. Hindi man kita makita araw-araw, lagi kitang ipagdarasal. Huwag mong kalimutan kung sino ka at saan ka galing. Kuya, yakap ni Lenlen. Halos ayaw bumitaw. Mag-aral ako ng mabuti. Sa kabalang araw ako naman ang tutulong sa'yo. Promise. Yan ang gusto kong marinig, sagot ni Rodel. Hinawakan ng magkabilang balikat ng kapatid. Pag naging engineer ka, ikaw na magdidisenyo ng pinakamodernong talyer sa buong probinsya. Ako na ang magiging alalay mo. Tumawa si Lenlen sa gitna ng luha. Deal. Pagkasakay niya sa van, sinilip pa niya ang talyer. Ang mga dingding na pininturahan niya ng paulit-ulit. Ang lumang karatula. Ang mga taong parang pamilya na rin. Sina Bebang, Mang Temyong, Kuya Pax, Mira pati ang mga batang kapitbahay na sumisigaw ng Kuya Rodel. Pasalubong sa paglayo ng sasakyan. Unti-unting lumiliit sa paningin niya ang mundo niyang kinalakihan. Sa harap niya, sa dulo ng highway, naghihintay ang Maynila. Isang lugar na puno ng ilaw, ingay at pagbabago. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay doon. Pero sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, hindi lang takot kundi pag-asa ang nararamdaman niya. Sa unang sulyap pa lang ni Rodel sa Maynila mula sa bintana ng van, parang ibang planeta na agad ang pinasok niya. Mataas na gusali, ilaw sa billboard, kotseng mamahalin. Sanay siya sa alikabok ng kalsada at putik ng probinsya. Pero ngayon, salubong sa kanya ang traffic at busina.
Pagdating nila sa main office ng Vergara Autotech, halos mapamulagat siya. Malaking gusali, salaming pader at sa likod nito'y isang napakaluwang na talyer na air-conditioned, maliwanag at puno ng makabagong makina. May sariling waiting lounge ang mga customer, may kape, PV at magazine. "Welcome to Vergara Autotech, Central Branch," sabi ni Arturo, nakatayo sa tabi niya. "Dito ka muna mapupunta habang nasa training." Para lang akong nasa ibang mundo. Mahina pero totoo ang pagkakasabi ni Rodel. Lumapit sa kanila ang isang babae na may suot na corporate attire, nakapusod ang buhok, naka-high heels at may hawak na tablet. Si Miss Vanessa Uy. Matamos ang ilong, matalim tumingin at halatang sanay magutos. "Sir Arturo, magalang pero formal nitong bati. Nabrief na po ako tungkol sa bagong trainee." "Vanessa, si Rodel yun," tugon ni Arturo. "Yung mekanikong nailigtas ang kambal. Gusto ko siyang mabigyan ng full access sa training program. Ikaw nang bahala." Sandaling tumingin si Vanessa kay Rodel mula ulo hanggang paa. Kita nito ang lumang pantalon, rubber shoes, at bag na halatang napagdaanan na ang mahabang biyahe. "Mechanic from the province, tama?" tanong ni Vanessa. "Opo ma'am," magalang na sagot ni Rodel. "Manlapas talyer po, sa probinsya namin." "Good," tipid niyang tugon. "Dito, wala kaming probinsya-probinsya. Pare-pareho ang standards. Kung kaya mong sumabay, tatagal ka. Kung hindi, marami pang ibang gustong pumasok dito." Tumango lang si Rodel, hindi nagreklamo. Sanay na siya sa ganong tingin. Pero mahigpit ang hawak niya sa strap ng bag, hindi sa kaba, kundi sa pangakong binitawan niya sa pamilya. Sa unang araw niya sa talyer, ipinakilala siya ni Vanessa sa iba pang mekaniko. "Team, this is Rodel," anunsyo ni Vanessa sa harap ng grupo. "From today, he will join the training line. Dito kayo magtatrabaho pasama niya sa diagnostics, engine work at customer handling. Make sure na hindi siya maiwan, pero hindi rin siya kukonsintihin." Lumapit si Chito. Medyo malaki ang katawan, nakasuot ng branded na gloves, halatang veterano sa shop. Nakamiti, pero hindi umaabot ang ngiti sa mata. "Oh bro," bati niya, sabay abot ng kamay. "Ako si Chito. Dito ako pinakamatagal na sa line. Kung may tanong ka, sa akin ka lalapit." "Salamat Kuya Chito," sagot ni Rodel, nakipagkamay. "Pasensya na kung medyo maninibago pa ako." "Okay lang yan," sagot ni Chito. "Dati kaming lahat maninibago rin. Tsaka, iba ka, di ba? Ikaw yung nasa balita? Yung mekanikong hero?" Napakamot si Rodel. "Naku, hindi naman. Uy, wag ka na magpakipot." Sabat ni Dax, payat, may tattoo sa braso. Pinakita sa amin ni boss yung article. Pati si Don Ernesto, proud na proud. Paborito ka na agad. Sa likod, si Gerald naman, tahimik lang na nakikinig. Pero halatang nagmamasid. "Kung ganun pala, special guest ka," dagdag ni Chito. May halong biro pero may kurot ng inggit sa tono. "Dapat pala kami pa ang magpa-picture sa'yo." Natatawang umiling si Rodel. "Wala akong alam sa picture-picture. Mas gamay ko pa yung grasa kaysa camera. Huwag niyo nang pansinin yon." Sa unang linggo, tumutok si Rodel sa training. Ipinakita sa kanya ang computer diagnostics, ang ikinakabit sa kotse para makita ang error codes, graphs at data na hindi niya kailanmang nakita sa probinsya. Sa umpisa, nahilo siya sa dami ng pindutan, pero mabilis siyang nakabawi. "Rodel, i-interpret mo matong error code." Utos ni Vanessa isang araw, nakatingin sa monitor. "P0420. Anong ibig sabihin nito?" Tiningnan ni Rodel ang screen. Nag-isip sandali. Naalala niya ang manual na pinagpuyatan niyang basahin kagabi. "Catalyst system efficiency below threshold, ma'am." Sagot niya, dahan-dahan. Usually sa catalytic converter pwedeng barado o may problema sa O2 sensor. Pero base sa ibang data sa graph, mas malamang O2 sensor ang may depekto. Napataas ang kilay ni Vanessa. "Not bad. Ilang araw ka palang nagte-training. Binasa ko lang po yung manual kagabi." Sagot ni Rodel. "Tsaka parang ganito rin sa mga lumang kotse sa amin, pero hulaan lang noon. Ngayon, may numbers na." Sa di kalayuan, naririnig niya ang pabulong na usapan ni Chito at Dax. "Oh, kita mo?" sabi ni Dax.
Paborito nga. Isang linggo pa lang, pinasasabat na agad sa diagnostics. Hayaan mo, sagot ni Chito. Malamig ang mata. Tingnan natin kung hanggang saan yung kayang sipan at hero-hero na yan. Sa customer lounge, may receptionist na laging abala sa telepono at computer. Si Ivy Robles. Maputi, maamo ang muka at magaan kausap. Naging paborito siyang sandalan ni Rodel tuwing break time. Kamusta, probinsyano? Biro ni Ivy, isang hapon habang inaabot ang kape. Nabubulunan ka pa ba? Sa English ni Miss Vanessa? Medyo natatawang sagot ni Rodel. Parang mas madali pang magpalit ng clutch kaysa sumagot sa kanya. Alam mo, hindi talaga siya masungit, sabi ni Ivy, humihigop ng kape. Mahigpit lang, gusto niya lahat perpekto at may mataas siyang expectation sa'yo. Sa akin? Gulat ni Rodel. Hindi pa nga ako sanay dito. Narinig ko kasi, bulong ni Ivy. Si Don Ernesto mismo ang nag-request na bantayan ang progress mo. Kaya syempre, napopressure si Miss Vanessa. Sanay siya na siya ang bida dito. Ngayon, may sumulpot na special case. Napabuntong hininga si Rodel. Hindi ko naman hiningi lahat yun. Nagkataon lang. Alam ko, utol ni Ivy. Tapat ang tingin. Kaya nga para sa akin, okay lang na nandito ka. At least may isa pang taong hindi puro yabang sa ulo. Napatitig sandali si Rodel kay Ivy. May kung anong init na gumapang sa dibdib niya. Pero agad din niyang inalis ang tingin at ibinalik sa tasa ng kape. Salamat, mahina niyang sabi. Sa totoo lang, kung wala kayong nakakausap na katulad mo dito, baka matagal na akong sumuko. Hoy, hindi pwedeng sumuko, ngiti ni Ivy. Kasi pag sumuko ka, sino na ang gagamit ng coffee voucher ko tuwing break? Isang gabi, mag-isa siyang naiwan sa service bay para tapusin ang check-up ng kotse ng importanteng kliyente, si Mr. Salvador Lao, kilala sa pagiging palareklamo. Sa schedule board, nakalista na, papalitan ng brake pads, oil at isang specific na part number para sa suspension. Kinuha ni Rodel ang printout ng parts request. Nasanay na siya sa sariling sistema. Lagi siyang may bitbit na maliit na notebook kung saan niya sinusulat ang plate number, parts at ginawa sa sasakyan. Ugaling nakuha niya sa probinsya. Pagdating niya sa parts counter, napakunot ang noo niya. Kuya, pakicheck nga unang part number para sa suspension ng unit ni Mr. Lau. Sabi niya sa staff. Iningnan ng staff ang system. Nandito na, sabay abot ng kahon. Ito raw ang nakalagay sa order, part number 6C4091. Pagbalik niya sa sasakyan, kinumpara niya ang part sa sariling tala. Napataas ang kilay niya. Sa notebook niya kagabi, iba ang isinulat niyang part number, 6C4019. Teka lang, bulong niya. Bakit iba? Tiningnan niya ang job order sa system. Nakalag doon ang part 6C4091. Pero naalala niya ng malinaw na iba ang nakita niya kahapon. Baka nagkamali lang ako ng basa, bulong niya sa sarili. Pero may kumurot sa loob niya. Hindi siya basta-basta nagkakamali sa numero. Sanay na siya sa ganito. Binuksan niya ang hood, sinilip ang luma pang parte, kinumpara ang serial. Tumugma sa 6C4019, hindi sa 6C4091. Kung ipipilit niyang ikabit ang 6C4-091, pwedeng magkaproblema ang sasakyan at tiyak na magwawala ang kliyente. Hindi pwede to, mariin niyang sabi. Kailangan kong i-double check. Bumalik siya sa parts section. Kuya, paki-check ulit sa system ha? Feeling ko may mali sa order. Ito ang tama, sabay sulat ng part number sa papel. Nag-type ang staff. Uy, o nga pare, kahapon 019 ang naka-encode. Pero ngayong araw, updated, naging 091. Sino bang nag-edit nito? Sino nga ba? Bulong ni Rodel. Sa gilid, tahimik na nanonood si Chito. Nakasandal sa pader, nagyoyosi sa labas ng loading bay. Napatitig saglit kay Rodel, pero agad bumaling, parang walang pakialam. Pakibalik na lang po sa 019. Pakiusap ni Rodel. Kung hindi, mali ang kabit natin. Sure pare, sagot ng staff. Upichinek mo. Pag tunay pasok mo at nagreklamo si Mr. Lau, yari buong branch. Habang naglalakad pabalik sa sasakyan, ramdam ni Rodel ang malamig na kilabot sa batok niya. Hindi ito simpleng typo lang sa system. May nagbago sa order
At kung hindi siya sanay sa sariling lista, baka nasisi pa siya sa salang yun. Sa locker room, nagkita sila ni Chito. Tahimik ito, pero may paiwas na tingin. Pre, mahinahong sabi ni Rodel, pilit na kalmado. May nag-edit ng parts order ni Mr. Lau. Buti na lang may sari-sarili akong notes. Kung hindi, pabli tayo ron. Nagkibit balikat si Chito, hindi tumitingin ng diretsyo. Ganun talaga. Minsan, nagkakapalit ang system. Ganyan pag high-tech. Hindi tulad sa probinsya nyo, papel at ballpen lang. Hindi na kumibo si Rodel, pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi lang basta-basta naglaloko ang sistema. May kamay ng tao sa likod ng pagbabago. At sa unang pagkakataon sa Maynila, hindi lang bagyo at apoy ang kalaban niya, kundi mga matang nakatingin mula sa dilim. Naghihintay ng maling hakbang para mahila siya pababa. Kinabukasan, kahit hindi pa tuluyang nawawala ang kaba sa dibdib ni Rodel, bumalik siya sa trabaho na parang walang nangyari. Sa isip niya, maliit na bagay lang ang nangyaring pagkalito sa part number. Napigilan naman niya. Pero sa ilalim ng tahimik na pag-iisip, may kumakalam na kutob. May taong nagnanais na madapa siya. Pagpasok niya sa bay, sinalubong siya ni Dax. "Bro, ikaw daw ang hahawak uli sa sasakyan ni Mr. Lau ngayon," sabi nito habang nag-iikis sa whiteboard. "Magre-review daw si Ma'am Vanessa ng trabaho mo." "Walang palya ha, alam mo namang reklamadong kliyente yun." "Wala namang problema," sagot ni Rodel, pilit na kalmado. "Basta tama ang pyesa, kaya yan." Sa gilid, tahimik lang si Chito, nakaupo, nagsusuot ng gloves. Hindi man nagsasalita, ramdam ni Rodel na nakikinig ito sa usapan nila. Tanghali na nang dumating si Mr. Lau. Nakapolo na may logo ng malaking kumpanya, may katabaan at halatang may posisyon sa buhay. "Where's my car?" Agad na bungad nito sa receptionist na si Ivy. "Dapat kahapon pa to tapos. Hindi ako pwedeng nalilate sa meetings ko dahil lang sa preno." "Sir, nasa by 3 na po, ginagawa na ng mechanic namin." Magalang na sagot ni Ivy. "Si Rodel po ang assigned sa inyo." "Yun ba yung bida-bidang mekaniko na nasa balita?" Sarkastikong tugon ni Mr. Lau. Sana naman mas magaling siya sa headlines kaysa sa preno. Nakarating sabay ang tinig nito. Narinig lahat ng mekaniko at parang sabay-sabay na napalingon kay Rodel. "Good luck bro," bulong ni Dax. Pag nagalit yan, pati waiting chair, pinagagalitan. Huminga ng malalim si Rodel. Sinilip ang record ng sasakyan at siniguradong tama ang lahat. Brake pads, check. Brake fluid, bleed and refill, check. Suspension part. Ngayon, tama ng 64019. Lahat ng turnilyo, torque at alignment dumaan sa kamay niya. "Sigurado ka?" tanong ni Vanessa habang nakapingin sa checklist. "Opo ma'am," sagot ni Rodel. Seryoso ang tinig. "Personal ko pong sinilip lahat, kahit maliit na kalob. Wala." "Tandaan mo," malamig na sabi ni Vanessa. "Isa lang na reklamo mula sa kliyente. Hindi lang pangalan mo ang daladala, pati pangalan ng branch. Do your best, Rodel." Tumango lang siya at nang paandarin ni Mr. Lau ang sasakyan at umalis, nagdasal na lang si Rodel sa tahimik na boses. "Lord, sana wala nang sabit." Lumipas ang halos isang oras. Abala si Rodel sa ibang unit nang biglang sumugod pabalik sa gate ang isang pamilyar na SUV. Umalingaw-ngaw ang preno nito, halos dumulas sa harap ng main entrance. Bumaba ng galit na galit si Mr. Lau, namumula ang mukha. "Where's your mechanic?" sigaw nito, umalingaw-ngaw sa loob ng shop. "Nasaan yung si Rodel?" Napabitiw si Rodel sa hawak na wrench. Lumapit si Vanessa, halatang nagulat. "Sir, anong nangyari?" Urong litid na tanong ni Mr. Lau. "Wala bang nagche-check dito ng trabaho?" "Halos sumalpok ako sa truck sa EDSA. Lumulubog ang pedal ng preno. Muntik na akong mabangga. Kung hindi ako kumabig at gumamit ng handbrake, hindi na ako buhay ngayon." Tumigil ang mundo ni Rodel. "Imposible," bulong niya. "Ma'am, pwede ko pong..." "You!" tinuro siya ni Mr. Lau. "Ikaw ang mekaniko, di ba? Ikaw ang pirma rito sa job order. Anong klaseng trabaho to? Gusto mo bang mamatay ako?" "Sir, hindi po ako nagkulang sa check." Mahinahong sagot ni Rodel. Pilit pinapakalma ang sarili. "Kung pwede po, patingin uli natin ngayon mismo. Baka may tumagas na linya." "Huwag mo kong turuan,"
Singhal ni Mr. Lau. Ang alam ko lang, galing sa inyo tong kotse ko. Tapos muntik na akong mamatay. Rodel, malamig na wika ni Vanessa. I-park ang sasakyan sa bay. I-check natin sa harap ni Sir. Ngayon na. Ilang minuto pa, nakataas na ang sasakyan ni Mr. Lau sa lifter. Nakatayo sa gilid si Vanessa, si Mr. Lau at si Arturo na agad pinatawag. Rodel, step by step, utos ni Vanessa. Ipakita mo sa amin ang ginawa mo. Isa-isang kinapa ni Rodel ang linya ng preno, tinignan ang mga tornilyo, ang hose, ang reservoir. Sa kabilang banda, umakyat si Chito para tumulong. Pero kaiba ang tahimik nito ngayon. Masyadong tahimik. Ma'am, sabi ni Rodel, nakakunutno. Lahat po ng torque mark ko nandito pa. Hindi po nabunot ang mga tornilyo. Wala rin pong tagas sa linya. Fluid level? Tama pa rin. Check mo ang bleed valve. Utos ni Arturo. Seryoso ang mukha. Sinunod ni Rodel. Nang hawakan niya ang bleed valve sa isang caliper, napansin niyang basa ang paligid. Pero hindi ito oil. Para itong manipis na tubig na may halong dumi. Nang sinubukan niyang higpitan ang valve, napansin niyang pila masyadong madali itong gumalaw. Parang may naggalaw po rito. Mahina niyang sabi. Hindi ganito kahirap kahapon. Are you saying, singit ni Mr. Lau, na may multong pumasok dito kagabi para luwagan ang preno ko? Sir, hindi po, sagot ni Rodel, humihigop ng hininga. Ang sinasabi ko lang, sigurado po ako sa higpit nito kagabi. Hindi po ako basta-basta nag-iiwan ng linya nang hindi doble check. Pumasok sa bay si Ivy, halatang kabado. Ma'am Vanessa, Sir Arturo, may kailangan po kayong makita. Nasa gitna kami ng inspection, Ivy. Iritado sa ng wika ni Vanessa. Alam ko po, mabilis na sagot ni Ivy. Pero galing po ako sa CCTV room. Pinacheck ko po yung footage kagabi. May nangyari po pagkatapos umuwi si Rodel. Nagkatinginan sila. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Arturo. Lumalalim ang tono. Tapos na po yung overtime ni Rodel, mga bandang alas 8. Paliwanag ni Ivy. Pero bandang alas 9, may isang mekaniko pang bumalik sa bay kung saan nakapark ang sasakyan ni Mr. Lau. Binuksan niya ang hood at nilunok niya ang laway. Tila may ginalaw sa may brake line sa likod. Tila may malamig na hangin na dumaan sa gitna nilang lahat. Sino? Tanong ni Arturo, diretso. Milingon siya ni Ivy, tapos si Vanessa. Sa kabahagyang napayuko. Naka-face mask po siya sa unang anggulo, pero sa pangalawa, lumiko ang kamera. Kita po sa side profile. Si Chito, sir. Parang sabay-sabay na napasigaw sa loob ng utak ni Rodel ang lahat ng pinagdaanan niya sa probinsya at sa Maynila. Si Chito na unang nagpakilalang tutulong sa kanya. Si Chito na pinakabeterano, pinakamaingay, pero marunong magtago. Anong pinagsasabi mo? Biglang sigaw ni Chito. Halos mabitawan ng wrench. Ivy, baka mali ang nakita mo. Baka ibang tao yon. Chito, mahigpit na utos ni Vanessa. Sumama ka sa office. Kakausapin natin ang CCTV operator. Ngayon, Miss Vanessa, hindi ako. Now! Humarap si Arturo kay Mr. Lau. Sir, hindi pa tapos ang investigasyon. Pero sa ngayon, gusto ko ng personal na humingi ng paumanhin. Kung mapatunayan naming may sabotahe, hindi lang mekaniko ang tatamaan, may lalim ang problema. At hindi namin kakampihan ng mali. Napanganga si Mr. Lau, bahagyang kumalma. Kung talagang may sabotahe, ibang usapan yan. Gusto kong makita ang aksyon nyo, hindi pwedeng paliwanag lang. Tumango si Arturo. You have my word, sir. Walang tatakbo rito. Bandang hapon, pinatawag si Rodel sa conference room. Nandoon sina Arturo, Vanessa at si Chito na tahimik lang, nakatungo. Sa gitna ng mesa, nakapost sa malaking screen ang CCTV footage. Isang mekanikong papasok sa bay, sumisilip sa paligid, saka lumuluhod sa tabi ng gulong. Pinimbot ni Vanessa ang play. Walang salita. Tanging ingay ng maliit na speaker at ang malinaw na galaw ni Chito sa screen. Anong paliwanag mo rito, Chito? Tanong ni Arturo. Mababa ang boses pero mabigat. Ako nga yan. Sa wakas ay amin ni Chito. Nanginginig ang panga. Pero nag-check lang ako. Routine check. Baka may nakaligtaan si Rodel. Routine check. Malamig na ulit ni Vanessa. Na hindi mo nire-report sa job log at ginawa mo nang wala ng ibang tao sa paligid? Tsaka bakit luwag ang bleed valve pagdating ng umaga? Dagdag ni Arturo. Hindi agad nakasagot si Chito. Siguro may mali lang talaga sa sistema.
Wala nang palusot. Putol ni Arturo. Hindi ako tanga, Chito. Matagal ka na sa kumpanya. Pero hindi ibig sabihin, pwede ka nang magdesisyon kung sinong dapat bumagsak. Sa ginawa mo, hindi lang reputasyon ni Rodel ang sinira mo, pati seguridad ng kliyente. Lumingon siya kay Rodel. Rodel, humihingi ako ng paumanhin sa harap mo. Bago pa man matapos ang investigasyon, gusto kong malinaw sa'yo. Nakita ko na ang CCTV. Alam kong hindi ikaw ang may sala sa preno. Dapat sana'y gumaan na ang loob ni Rodel, pero ramdam pa rin niya ang bigat. Sir, sa totoo lang hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Natatakot ako na baka maulit to. Diyan papasok ang desisyon ko, sabi ni Vanessa, huminga ng malalim. Kailangan pa rin naming ipakita sa head office na may control kami sa situation. For the meantime, Rodel, ilalagay muna kitang sa administrative leave, hindi bilang parusa, kundi para protektahan ka habang inaayos namin ang gulong na to. Full pay, walang tatanggal sa'yo hanggat hindi tapos ang investigasyon. Natigilan si Rodel. Leave po. Alam kong parang unfair, dagdag ni Arturo. Pero may mga mata sa labas na hindi agad tatanggap sa paliwanag. Hayaan mong kaming umharap sa kanila. Ikaw muna, magpahinga. Bumili ka ng oras para sa sarili mo. Paglabas niya ng opisina, parang luluhod ang tuhod ni Rodel. Sa hallway, sinalubong siya ni Ivy, dala ang 2 cup ng kape. Naabutan kita, sabi nito, pilit na nakangipi. Kape? Kinuha ni Rodel ang cup, nanginginig ang kamay. Ivy, parang gusto ko nang umuwi. Parang mas madali pang magpalit ng makina kaysa nakipagsabayan sa ganito. Alam kong masakit, sagot ni Ivy. Tapat ang mga mata. Pero kung umuwi ka ngayon, para mo na ring binigay sa kanila yung panalo. Hindi lang para kay Chito, hindi lang para sa kahit sinong naiinggit, para sa lahat na naniniwalang mahina ang kagaya mong galing probinsya. Paano kung hindi ko kaya? Bulong ni Rodel. Tignan mo ko, sagot ni Ivy, marahan. Kinaya mong pumasok sa nasusunog na sasakyan. Kinaya mong umalis sa talyer na minahal mo. Kinaya mong mag-umpisa sa lugar na hindi mo alam. Huwag ming sabihing tong sabotahe lang na to ang hindi mo kaya. Hindi nakasagot si Rodel. Sa halip, dahan-dahan siyang uminom ng kape habang nakatanaw sa salaming dingding sa mga sasakyang dumaraan sa labas. Sa loob ng dibdib niya, pilit naglalaban ang takot at tapang. At sa gitna ng dalawang iyon, unti-unting umuusbong ang isang bagay na mas matigas pa sa bakal. Determinasyon na patunayan, hindi lang sa kanila, kundi sa sarili niya, na hindi siya basta-basta kayang patumbahin. Kinagabihan, pagkatapos ng mahabang araw ng investigasyon at bigla ang leave, parang wala sa sarili si Rodel habang naglalakad pa uwi sa inuupahan niyang maliit na kwarto sa Maynila. Studio type lang, isang kama, maliit na mesa, isang electric fan, at bintanang tanaw lang ay pader ng kabilang gusali. Malayo sa probinsya, malayo sa talyer, malayo sa yakap ng nanay at inay ng mga kapitbahay. Pag-upo niya sa gilid ng kama, saka palang bumigat ng todo ang lahat kung kailan nagbukas ang pinto ng pagkakataon. Saka naman sumulpot ang ganitong gulo. Tumunog ang cellphone niya. Si Lenlen. Kuya, kamusta ka dyan? Agad na tanong ng kapatid, may kasamang kilig sa boses. Sabi ni Mama, ang galing-galing mo raw, mechanic hero sa Maynila. Pati si Lia at Leandro. Nag-video call paripo kanina. Hinahanap ka. Pinilit niyang magpakatatag. Ayos lang, Len. Medyo mahirap, pero kaya pa. Parang hindi ka naman ayos lang pakinggan, sagot ni Lenlen. Anong nangyari? Sandaling natahimik si Rodel bago sumagot. May konting gulo lang sa trabaho. May nangyaring mali sa preno ng kotse ng isang kliyente. Buti walang nadisgrasya. Ngayon, iniimbestigahan pa. Nadadamay ka ba, kuya? May kabang tanong ni Lenlen. Medyo, tapat niyang sagot. Pero lumalabas naman na may nakialam. Hindi pa lang tapos ang lahat. Pinapahinga muna ako. Papahinga? Ulit ni Lenlen. Ibig sabihin, tinanggal ka? Huy, hindi. Mabilis niyang sabat. Leave lang. May sweldo pa rin. Gusto lang nilang ayusin yung gulo sa loob. Len, huwag mong sabihin kay nanay na parang problema to ha. Mag-aalala lang yon. Napabuntong hininga si Lenlen sa kabilang linya. Kuya, kahit anong mangyari dyan, proud pa rin ako sa'yo. Kung sa probinsya nga kinaya mong ipaglaban yung talyer natin.
Dito pa kaya? Masasayang lang lahat ng pag-alis mo kung sa unang sabak pa lang susuko ka na. Napayuko si Rodel. Napangiti kahit papaano. Oo na. Mas marunong ka pa sa akin. Mas totoo lang ako, sagot ni Lenlen. Sige na, kuya, matulog ka ng maaga. Bukas, ibang araw na naman yan. Baka may bago ng balita. Pagkatapos ng tawag, hindi agad natulog si Rodel. Umupo siya sa sahig, nakasandal sa malamig na pader. Hawak ang maliit na notebook na dala niya pa mula talyer ni tatay. Pinuklat niya ang mga pahina, plate numbers, part numbers, petsa, pangalan ng kliyente. Sa bandang dulo, may maliliit na sulat kamay. Huwag kalimutang kung sino ka. Na minsan sinulat niya sa sarili noong halos sumuko siya sa probinsya. Rodel, bulong niya sa sarili, hindi ka pumunta rito para lang bumigay sa isang sabotahe. Kinabukasan ng umaga, habang nakaupo siya sa malapit na karinderya, pinipilit lunukin ang tapsilog kahit wala siyang gana. Tumunog ulit ang cellphone. Number ni Arturo. Sir? Agad niyang sagot, kinabahan. Rodel, mahinahon pero seryoso ang boses ni Arturo. Pakipunta ka sa main office mamayang hapon. Boardroom sa 2nd palapag. Nandito sina Miss Vanessa, HR, at si Don Ernesto. Parang biglang may humigop sa hangin sa paligid niya. Sir, may problema po ba? May resulta na ang internal investigation, sagot ni Arturo. Ayoko marinig mo sa iba. Gusto kong sa amin mismo manggaling. Huwag ka nang mag-alala sa pamasahe. May susundo sa'yo. Pagkababa ng tawag, matagal pang nakaupo si Rodel sa upuan ng karinderya. Ramdam niya ang panlalambot ng tuhod. Parang gusto niyang tumakbo pa uwi sa probinsya, magtago sa likod ng talyer. Pero sa likod ng takot, tumibok ang mukha ni nanay, ni Lenlen, ni Ivy, ni Lea at Leandro. Wala na siyang lugar para sa pag-atras. Hapon, sa loob ng boardroom malamig ang aircon, makinis ang mesa at nakaharap sa kanya sina Arturo, Vanessa, ang HR manager na si Mr. De Los Santos at si Don Ernesto sa isang video call sa malaking monitor. Nakapolo si Rodel, suot ang pinakamaayos na pantalon na meron siya. Umupo ka, Rodel, bati ni Arturo. Tapusin na natin to. Umupo siya, ramdam ang pawis sa palad kahit malamig ang paligid. Una sa lahat, panimula ni Mr. De Los Santos. Natapos na ang investigasyon kaugnay ng nangyaring insidente sa preno ni Mr. Lau. Nireview namin ang CCTV, job logs, part system, pati testimonya ng lahat ng staff. Nagbukas ng folder si Vanessa, tiningnan ang papel saglit bago tumingin kay Rodel. Hindi na ganon kasungit ang tingin, may halo ng paggalang. Malinaw, sabi ni Vanessa, na tama ang trabaho mo sa unit ni Mr. Lau. Kumpleto ang torque marks, tama ang part number, tama ang process. Ang sabotahe ay nangyari pagkatapos ng oras mo. Nang pumasok si Chito mag-isa sa bay at niluwagan ng bahagya ang bleed valve. Napasinghap si Rodel, kahit alam na niya sa puso niya ang posibilidad. Pinaharap namin si Chito nga hapon, dagdag ni Arturo. Noong una, puro palusot, routine check daw, system error daw. Pero nang ilabas namin ang full footage at ang pagbabago sa parts order na na-trace sa account niya, napasuko rin siya. Umamin siya, singit ni HR, na matagal na siyang nakakaramdam ng inggit dahil sa exposure mo sa head office, sa artikulo sa balita, at sa personal na utos ni Don Ernesto. Hindi niya inisip na ganito nga bigat ang magiging epekto ng ginawa niya, pero hindi na mahalaga ang dahilan. Ang mahalaga, tinangka niyang ilagay sa alanganin ang buhay ng kliyente at reputasyon mo. Napatungo si Rodel. So, anong mangyayari sa kanya, sir? Tinanong mo pa, maikling sagot ni Vanessa. Effective immediately, terminated na si Chito. Wala nang babalikan na posisyon sa Vergara Autotech. Si Dax naman, na napatunayang alam ang ginawa at hindi nagsumbong, ay suspindido ng walang bayad at nakaprobation kung sakaling makabalik man. Lumingon si Arturo kay Rodel. Ang mahalaga, malinaw sa amin, wala kang kasalanan. At kung tutuusin, yung mga personal mong tala sa notebook mo ang tumulong para ma-spot natin na may mali sa system. Kung hindi mo kinumpara, baka naiturong human error lang ang lahat. Sa screen, nagsalita si Don Ernesto mula sa video call. Mababa at matatag ang boses. Rodelio. Napatingala si Rodel,
Parang biglang bumalik sa harap niya yung unang pagkikita nila sa bakuran sa probinsya. Don E, sir, gulat niyang bati. Napanood ko ang Bove Report, sabi ni Don Ernesto. Alam mo ba kung bakit kita gustong makilala noon pa man, bago pa nangyari ang sabotahe? Dahil nailigtas ko po yung mga apo nyo, alanganing sagot ni Rodel. Hindi lang, tugon ng matanda. Maraming tao ang nagliligtas kapag biglang may aksidente. Instinct na ng tao ang tumulong. Pero ang mas bihira, yung taong patuloy na tama ang ginagawa kahit walang nakapingin. Yung tahimik na nagtatala sa notebook, nagdo-double check, nagbabalik tanaw sa trabaho. Yun ang mas kailangan sa negosyo ko. Dahan-dahang tumulo ang luha sa gilid ng mata ni Rodel kahit pinipigilan niya. Pasensya na, Don Ernesto, mahina niyang sabi. Hindi ko alam na ganito kagrabe ang politika sa loob. Muntik na pong madamay ang pangalan ng kumpanya dahil sa inggit. Mas lalo kitang kailangan dahil doon, sagot ni Don Ernesto. Kaya ngayon, may panukala kami sa'yo. Hindi ka nababalik bilang ordinaryong mekaniko lang sabay. Nagkatinginan sina Arturo at Vanessa. Si Arturo ang nagpatuloy. Rodel, base sa rekomendasyon ni Miss Vanessa, gusto ka naming i-appoint bilang shop safety at quality lead ng branch na to. Ibig sabihin, ikaw ang magsusupervise sa tamang process ng trabaho, double check ng critical repairs, at magtuturo sa iba ng sistema mong masinsin. Hindi ka papalit sa kanya bilang manager, pero magiging kanan niyang kamay sa technical at safety side. Parang nanlumo si Rodel at napaatras sa upuan. Ako sir, ako po yung magtuturo sa kanila? Sa mga masanay na sa high-tech kaysa sa akin? Yan ang una mong pagkakamali, sagot ni Vanessa. At sa unang pagkakataon, may bahagyang ngiti sa labi nito. Ganong din ang sabi ko sa sarili ko nung una kong narinig ang pangalan mo. Pero sa nakikita ko ngayon, mas marami kang kayang ituro kaysa sa akala mo. Hindi lahat kayang pagsamahin yung diskarte ng lumang talyer at sistema ng modernong shop. Ikaw, kaya mo. Hindi magiging madali, dagdag ni Arturo. Asahan mong may kukwestiyon, may maiinggit pa rin. Pero ngayong malinaw na hindi ikaw ang saboteur, may basbas ka ng head office at lalo na ng pamilya Vergara. Sa screen, tumango si Don Ernesto. At hindi doon natatapos yan. Kapag napatunayan mo sa loob ng 1 taon na kaya mo ang tungkuling yan, may isa pa akong plano. Balak kong magbukas ng pilot Vergara Autotech Community Hub. Sa probinsya nyo, isang mas modernong bersyon ng talyer ng tatay mo, pero may training center para sa kabataang gusto maging mekaniko. Ang gusto kong mamuno ron, ikaw. Parang biglang nawala ang lahat ng ingay sa ulo ni Rodel. Naalala niya ang lumang karatula sa probinsya, si nanay na nagpeprito ng tuyo, si Lenlen na nagbabasa sa ilalim ng mahinang ilaw, si Bebang na nagaabot ng sopas, sina Kuya Pax at Mira na tumatawa sa gilid ng talyer. Naalala niya rin ang 2 batang tambal na mahigpit na yumakap sa kanya sa ospital. Tanong ko lang Rodel, uling sabi ni Don Ernesto, nakatitig sa kanya mula sa screen. Handa ka bang hindi lang mag-ayos ng makina, kundi mag-ayos ng sistema ng mga tao sa paligid mo? Handa ka bang gumabay sa susunod na Rodel na katulad mo dati? Walang koneksyon, pero may malasakit? Hindi agad nakapagsalita si Rodel. Sa lalamunan niya may bara ng emosyon. Sa puso niya naglalaban ang takot sa responsibilidad at pag-asa para sa kinabukasan. Sa huli, huminga siya ng malalim, pinahid ang luha sa gilid ng mata, at tumayo ng tuwid. Don Ernesto, Sir Arturo, Ma'am Vanessa, mahinahon pero matatagyang wika, hindi po ako perpekto. Madalas pa rin po akong kabahan. Pero kung may iisa pong kaya kong panghawakan, yun po yung hindi ko pagbitaw sa taong umaasa sa akin. Kung yan po ang kailangan nyo sa posisyong yan, tatanggapin ko po. Ngumiti si Vanessa. Si Arturo ay tumango at si Don Ernesto ay bahagyang napapikit na parang nabunutan ng tinik. Magaling, sabi ng matanda. Simula ngayon, hindi ka na lang mekaniko ng talyer. Isa ka ng tagapangalaga ng tiwala. Tiwalang mas mahalaga pa sa anumang pyesa sa ilalim ng hood. At sa sandaling iyon, sa loob ng malamig na boardroom sa gitna ng magulong Maynila, naramdaman ni Rodel na unti-unting nagbabago ang tingin niya sa sarili. Mula sa hamak na probinsyanong mekaniko,
tungo sa taong may kakayahang magpihit, hindi lang ng turnilyo, kundi ng direksyon ng buhay ng mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi agad nagbago ang buhay ni Rodel kinabukasan pagkatapos tanggapin ang posisyon. Hindi naman biglang nawala ang kaba niya sa tuwing papasok sa branch o ang tingin ng ilang mekaniko na parang sinusukat siya. Pero may isang bagay na malinaw na, hindi na siya pumapasok bilang trainee lang. Nasa dibdib na niya ang maliit na ID na may bagong nakasulat sa ilalim ng pangalan niya, Shop Safety and Quality Lead. Sa unang meeting niya kinabukasan, nakatayo siya sa harap ng mga mekaniko. Sina Dax, na ngayon ay naka-probation at tahimik, ang mga bagong hire na sina Orly at Gab, at ilan pang veterano na halos kasing tagal ni Chito dati. Hindi ako nandito para sermonan kayo, panimula ni Rodel. Hawak ang marker sa harap ng whiteboard. At lalong hindi para ipamuka kung sino ang mali o tama. Lahat tayo kumakain dahil sa trabahong to. Pero kung papayag tayong may isang maling higpit ng turnilyo o isang linya ng preno na hindi double check, hindi lang trabaho ang mawawala. Buhay. Tahimik ang lahat. Sa gilid ng room, nanunood si Vanessa. Naka-cross arms pero may bahagyang ngiti. Kaya simula ngayon, dugtong ni Rodel, magkakaroon tayo ng simpleng sistemang hindi ko iniwan kahit sa barong-barong na talyer namin sa probinsya. Sariling tala. Oo, may sistemang tayo. May computer, may job order. Pero magdadagdag tayo ng personal logbook. Plate number, parts, oras kung kailan mo hinigpitan at pirma mo. Hindi dahil hindi tayo nagtitiwala sa sistema, kundi dahil mas gusto kong maramdaman nyo na may pangalan nyong nakataya sa bawat kotse. Umangat ang kamay ni Orly. Sir Rodel, di ba parang dagdag trabaho yan? Ang dami na nating form, may logbook pa. Alam ko, sagot ni Rodel, kalmado. Pero tanungin mo ang sarili mo. Alin ang mas mabigat? 5 minuto sa logbook o konsensyang wala kang ginawang pang second loop sa ginawa mo? Hindi kita pipilitin maniwala ngayon pa lang. Pero hayaan mong patunayan ko sa inyo, hindi lang to para sa kumpanya. Para rin to sa pangalan mo bilang mekaniko. Sa dulo ng meeting, wala mang palakpakan, ramdam niya ang bahagyang pagluwag ng hangin sa kwarto. Paglabas, sinabayan siya ni Vanessa. Magaling, sabi nito. Hindi lahat kayang tumayo dyan ng hindi nanginginig ang boses. Nanginginig pa rin po, ma'am, amin ni Rodel. Napakamot sa batok. Tinago ko lang. Yan ang mahalaga, sagot ni Vanessa. Tinago pero hindi umatras. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting naging normal sa branch ang personal logbook. Si Orly na unang nagreklamo, ngayoy pinakamaayos magtala. Si Dax, tahimik at mababa na ang ulo, pero halatang nagsisikap bumawi. Sa tuwing may critical repair, si Rodel ang huling tumitingin. Dumarampi ang kamay sa bawat linya, kumakapa ng mga pihit, nakikinig sa tunog ng makina. Quality check, biro ni Ivy kapag dumara ang pawisan si Rodel sa lounge. Quality chismis, balik birong sagot niya. Pag dumaan ako dito, ibig sabihin, kailangan ko ng kape bago ako magalit sa sarili ko. Hindi ka na nga madaling magalit, sabi ni Ivy, inaabot ang libreng kape. Pero napapansin ko, mas dumami na yung kliyenteng nagbabalik hindi para magreklamo, kundi para magpasalamat. Totoo, may ilang customer na bumabalik para sabihing, salamat sa maayos na preno, salamat sa hindi na nanginginig na manibela, salamat sa hindi nyo ako dinaya sa pyesa. At sa tuwing maririnig niya yon, hindi si Rodel ang una niyang naaalala, kundi ang mukha ni Patay, nakatayo sa lumang talyer. Nagpupunas ng langis sa kamay habang sinasabing, Anak, ang pinakamagandang advertisement, hindi karatula kundi pangalan mo. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga papel sa maliit na cubicle na ibinigay sa kanya para sa quality files, kumatok si Arturo sa pinto. Rodel, wika nito, may isang taong gustong makipagkita sa iyo sa lounge. Sino po? Anong niya? Family friend. Malabong sagot ni Arturo, nakangiti. Sabihin na lang nating, matagal ka na niyang gustong makausap ng personal. Pagdating niya sa lounge, agad niyang nakita ang 2 batang mukhang dalagita nga, si Leia at Leandro.
Mas matangkad na, may suot na school uniform ng isang international school. Pero hindi nagbago ang ningning ng mata. "Kuya Rodel!" Sabay na sigaw ng kambal, sabay takbo at yakap sa kanya. Halos mapaurong siya sa lakas ng yakap ng dalawa. "Uy, ang lalaki niyo na!" Natatawa niyang sabi. "Baka kayo na ang mag-angat sa akin pag nadapa ako." Kasunod nila sina Celia at Arturo at ilang sandali pa dumating si Don Ernesto. Naka-wheelchair na ngayon pero matalas pa rin ang tingin. "Kamusta ka, iho?" Bati nito. "Balita ako bugbog na ang logbook niyong nakasanayan." "Mas bugbog po ako," biro ni Rodel. "Pero ayos lang po." Humihinga pa naman. Umupo silang lahat sa isang mesa. Sa gitna ng pag-uusap nila tungkol sa school ng kambal, sa balita sa probinsya at sa branch performance, biglang seryoso ang tono ni Arturo. "Rodel," wika niya, "remember yung sinabi naming no ni Don Ernesto? Tungkol sa posibleng community hub sa probinsya nyo?" "Opo sir," sagot ni Rodel. Agad tumibok ang puso. "Akala ko po matagal pa yun." "Tama ka," sabat ni Don Ernesto. "Matagal pa dapat, pero may nangyari kasing hindi ko inaasahan. Nag-retire na ako ng mas maaga. At sa pagre-retire ko, gusto kong may isang proyekto akong masasabing hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa kung saan ako nag-umpisa." "Sa talyer?" hulang tanong ni Rodel. Ngumiti ang matanda. "Sa grasa, sa langis, sa kamay na may kalyo. Sa taong tulad mo." Inilabas ni Arturo ang isang envelope. Inilapag sa mesa. "Nandito," paliwanag niya, "ang initial proposal para sa Vergara Manlapas Autotech Community Hub. Pilot branch sa probinsya nyo. May training center, scholarship program para sa mga kabataang gustong maging mekaniko, at maliit na dorm para sa mga galing bundok o malalayong baryo." Napatitig si Rodel sa pangalan. "Vergara? Manlapas? Ibig sabihin yan," dagdag ni Don Ernesto, "hindi lang kami ang nakasulat sa pinto, nandoon din ang apelyido mo. Hindi bilang utang na loob, kundi bilang pagpapakilala sa lahat. May hamak na mekanikong sumugal sa gitna ng bagyo, at hindi lang tumulong sa dalawang bata, kundi nagbago ng kultura sa loob ng kumpanya." Hindi alam ni Rodel kung kailan tumulo ang unang luha. Basta ang alam niya, bigla na lang nag-blur ang paningin niya sa sobrang emosyon. "Don Ernesto," garalgal ang boses niya, "paano po nangyari na ako yung napunta rito?" "Dahil hindi ka tumakbo palayo sa apoy," sagot ng matanda. "At hindi ka tumakbo palayo sa gulo sa loob ng branch. 2 beses kang binigyan ng pagkakataon na tumakas. Noong gabing may bagyo, at noong gabing gusto mo nang umuwi sa probinsiya. 2 beses mo ring pinili ang hirap kesa iwas." Sumingit si Lea, nakangiti. "Saka, Kuya Rodel, gusto namin ni Kuya Leandro yung idea na pagdating namin sa probinsya, may makikita kaming talyer na may pangalan mo. Pwede kaming tumambay doon." "Opo," sabat ni Leandro. "At pag may nasiraan sa highway, sasabihin namin sa driver, 'Uy, doon ka sa Manlapas.'" Siguradong puso ang gamit nila doon, hindi lang tools. Natawa si Rodel sa gitna ng luha. Mga bata pa lang, marunong nang mag-endorse. Makalipas ang ilang buwan, umuwi si Rodel sa probinsya. Hindi na sa lumang van ng kumpanya, kundi sa isang convoy ng 2 pickup na uno ng tools, equipment at bagong karatula. Sa unang sasakyan, kasama niya sina Arturo at Ivy, na ngayon ay naka-assign bilang admin coordinator ng bagong hub. Sa kabila, mga technician na tutulong mag-setup ng shop. Pagdating nila sa bakuran ni Rodel, halos hindi makapaniwala ang buong barangay. Nandoon pa rin ang lumang karinderya ni Bebang, ang bahay ni Mang Temyong at ang dating pwesto ng Manlapas Talyer. Pero ngayon, nakatayo na ang bagong gusali. Hindi marangya, pero solid at malinis. May malaking salaming bintana, maayos na bay at karatula sa harap. Vergara Manlapas Autotech Community Hub. Dito hindi lang makina ang inaayos, pati kinabukasan. Halos matulala si Aling Minerva. Nakatayo sa harap ng gusali, hawak ang dibdib. Yan ba? Yan ba yung dati nating talyer?" "Mas malaki lang po, Nay," sagot ni Rodel. Niyakap ang ina. Pero pareho pa rin ang puso. Si Lenlen, ngayon ay nakasuot na ng college hoodie, napayakap din. "Kuya, sa loob lang ng ilang taon, ganito na to?"
Parang kailan lang umiiyak ako dahil baka hindi ako makapag-enroll. Ngayon, may training center pa sa tabi ng bahay natin. Kaya mo yan, biro ni Rodel. Pag nakagraduate ka na ng engineering, ikaw na magde-design ng expansion natin. Hindi to ending, Len. Simula to. Sa gilid, kayang-kaya ng magbitaw ng punchline subebang. Hoy, Rodel! Naka-aircon na ang talyer mo, ha? Pero tandaan mo, kahit magbergara man lapas ka pa, dito ka pa rin kakain ng libreng lugaw. Pag gutom ka, syempre naman, sagot ni Rodel. Walang kahit anong branch sa mundo ang tatalo sa lugaw mo. Kinagabihan, sa unang pagkakataon, nagbukas ang ilaw ng bagong talyer. Nagtipon ang mga kabataan na nakatanggap ng unang batch ng scholarship. Mga anak ng magsasaka, bicycle driver, mangingisda. Nakatayo sila sa harap ni Rodel. May hawak na tig-iisang maliit na notebook. Simula bukas, sabi ni Rodel sa kanila, hindi lang kayo mag-aaral kung paano magpalit ng langis o mag-ayos ng preno. Matututo rin kayong magtala, magbalik tanaw, at humarap sa problema ng hindi tumatakbo. Kasi tandaan nyo, hindi piyesa ang una nyong dala sa bawat kotse. Pangalan nyo ang dala nyo. Sa di kalayuan, nakatingala si Rodel sa kalangitan. Wala nang bagyo, wala nang usok ng nasusunog na sasakyan. Pero pinikit niya ang mga mata at naalala ang gabing iyon, ang iyak ni Leia, ang apoy sa highway, ang unang helikopter sa dakuran nila. Ngayon, wala nang helikopter, pero may bagong tunog na pumupuno sa paligid niya. Tunog ng mga batang nagtatawanan, ng wrenches na tumatama sa bolts, ng mga planong binubuo para sa kinabukasan. At sa gitna ng lahat ng iyon, alam ni Rodel na ang buhay niya na minsan ay umiikot lang sa isang lumang talyer sa probinsya ay umikot na ngayon sa mas malawak na mundo. Isang mundong ginagalaw hindi ng kayamanan o titulo, kundi ng simpleng desisyon, huwag tumakbo palayo sa apoy kahit gaano kainit.